Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 643 hanggang 49. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Kuya Alvin. Kakapasok lang ni Alvin sa courtyard nang marinig niya ang isang sobrang excited na boses na lumabas mula sa loob. Ang may-ari ng boses ay parang matagal na niyang hinihintay si Alvin. Ang boses na ito ay hindi pamilyar kay Alvin. Kuya Zhang. Si Alvin ay nagpalabas ng magaan na ngiti nang makita niya si Sandro na nagmamadaling lumabas upang lumitaw sa kanyang mga mata. Kuya Alvin, mangyaring pumasok. Nagmamadaling inimbitahan ni Sandro si Alvin sa looban, at kasabay nito, inutusan niya ang kalapit na katulong na babae. Walang makapasok nang walang pahintulot ko. Oo. Bagamat hindi alam ng katulong na babae kung ano ang nangyari na naging sanhi ng pagkawala ng kalmado ng young master ng ganito, magalang pa rin itong sumunod. Hindi nagtagal, si Alvin ay dinala ni Sandro sa isang maluwang na silid. Ang nag-aalab na tingin ni Sandro ay nakatitig kay Alvin habang pinagkikiskis niya ang kanyang mga palad at may ekspresyon ng pag-asa, at tuluyang nawala ang kanyang matatag na hitsura mula sa dati. Brother Alvin, iyong spirit weapon wine gourd ko. Huminga ng malalim si Sandro, at tumingin siya kay Alvin na may pag-asa na tingin. Sayang. Sinadya ni Alvin na bumaantong hininga. Bahagyang namutla ang mukha ni Sandro nang makita niyang ganito si Alvin. Hindi kaya, gustong tulungan ako ng grade 3 na weapons craftsman na i-upgrade ang aking spirit weapon wine gourd sa hanay ng grade 3 spirit weapon. Sa ilang sandali, nakaramdam siya ng kaunting pagkawala sa kanyang puso. Brother Alvin, ayos lang kung ayaw tumulong ng senior na iyon. Sa anumang kaso, bukod sa spirit weapon wine gourd na ito, mayroon pa akong isa pang grade 4 spirit weapon. Matapos bumalik sa katinoan si Sandro, sa halip ay sinimulan niyang aliwin si Alvin. Kuya Zhang, kailan ko sinabi na ayaw tumulong ng senior? Hindi napigilan ni Alvin na matawa nang makitang ganito si Sandro. Ikaw. Natigilan si Sandro bago tumawa ng mapait. Ngayon lang niya napagtanto na sinadyang bumaantong hininga si Alvin kanina. Kuya Zhang, narito. Sa pagtaas ng kanyang kamay, lumitaw ang isang wine gourd mula sa manipis na hangin sa kanyang mga kamay, at ipinasa ito ni Alvin kay Sandro. Ito ang alak ko. Si Sandro na tumanggap ng wine gourd ay hindi maiwasang matigilan habang nakatingin sa spirit weapon wine gourd sa kanyang kamay na mas pinong at naglalabas ng mahinang kinang. Ito ay lubos na imposible upang makilala na ang kasalukuyang alak lang ay ang parehong alak lang mula sa dati. Kung hindi ito ang iyong lang alak, maaari ba itong akin? Umiling si Alvin at tumawa. Bahagyang namula ang mukha ni Sandro nang marinig niya ito. Kasabay nito, ang mga apoy na nabuo mula sa isang bola ng origin energy ay biglang nagliyab sa kanyang kamay, at ito ay sumanib sa wine gourd sa kanyang kamay. Kaagad, ang ningning sa paligid ng alak ay naging napakalalim. Whoosh! Ang enerhiya ng langit at lupa ay umiikot sa kalangitan sa itaas ng Sandro, at sa huli, ito ay napalitan ng maraming sinaunang may sungay na mga silhwete ng dragon. Ang unang 11 sinaunang horned dragon silhouette ay lumitaw, at ito ay kumakatawan sa kasalukuyang paglilinang ni Sandro sa ika-8 antas ng Void Initiation Stage. Kasunod nito, sa gilid ng 11 sinaunang horned dragon silhouette, isa pang 7 sinaunang horned dragon silhouette at 7,000 sinaunang mammoth silhouette ang lumitaw. Ang 7,000 sinaunang mammoth silhouette ay tila nagbibigay ng paggalang sa kataas-taasang emperador, at pinalibutan nila ang 18 sinaunang may sungay na dragon silhouette sa gitna na parang kumikislap na mga bituin na nakapalibot sa maliwanag na buwan. Isang pagpapalakas ng lakas ng 7 sinaunang may sungay na dragon at 7,000 sinaunang mammoth. Habang nakatingin siya sa langit sa itaas niya, bahagyang natigilan ang ekspresyon ni Sandro. Sa madaling salita, ang aking spirit weapon wine gourd ay nakakapagbigay ng isang amplification ng isang buong 70%. Ngayon, kahit na ito ay ilagay sa isang tumpok ng grade 3 spirit weapons, ito ay itinuturing na pinakamataas na grado sa gitna ng pinakamataas na grado.
Ang puso ni Sandro ay hindi napigil ang manginig ng matindi habang ang eksena sa harap ng kanyang mga mata ay talagang lumampas sa kanyang inaasahan, at ito ay naging sanhi ng kanyang labis na pagkagulat. Sa orihinal, saganang kanya, hanggat ang kanyang wine gourd ay na-upgrade sa ranggo ng isang grade 3 spirit weapon, kung gayon kahit na ito ay nagbigay ng amplification na 66% o 67%, siya ay magiging kontento pa rin. Ngunit ngayon, ito ay lubos na lumampas sa kanyang inaasahan. 70%. Isang buong 70%. Isang grade 3 spirit weapon na nagbigay ng amplification ng 70%. Kahit na hindi siya weapons craftsman at hindi pamilyar sa Tao of Weapons Refinement, kahit hindi niya alam ang tungkol dito, narinig niya ang tungkol dito. Sigurado siya na hindi banggitin ang Dark Cloud Dynasty at ang iba't ibang dynasties, kahit na ang foreign lands ay maaaring hindi nagtataglay ng grade 3 spirit weapon na nagbigay ng 70% amplification. Si Alvin ay nakatayo sa gilid na may kalmadong ekspresyon. Ang mga pagbabago sa ekspresyon ni Sandro ay napansin niya mula pa noong una, at hindi siya nagulat sa pagkabigla ni Sandro. Hanggat ito ay isang ordinaryong tao, ang tao ay tiyak na magugulat pagkatapos malaman ang tungkol sa kakayahan ng alak sa pagpapalakas. Ang grade 3 spirit weapon na pinino ko ay katumbas ng pagpino nito ng Rebirth Martial Emperor mismo. Sa buong Cloud Continent, natatakot ako na walang weapons craftsman ang makakapagpino ng grade 3 spirit weapon na nagbibigay ng amplification na 70%. Napaisip si Alvin sa kanyang sarili. Marahil ay maraming grade 2 at kahit grade 1 na armas craftsman sa Cloud Continent. Gayunpaman, marahil ang mga weapons craftsman na ito ay madaling napino ang grade 2 at grade 1 spirit weapons na nalampasan ang grade 3 na spirit weapon na nagbigay ng amplification na 70%. Ngunit kung may ginawa upang pinuhin ang isang grade 3 spirit weapon, halos imposible para sa kanila na pinuhin ang isang grade 3 spirit weapon na nagbigay ng 70% amplification. Iyon ay wala ng kaugnayan sa grado ng isang weapons craftsman, at sa halip ay nauugnay ito sa pag-unawa at karanasan ng weapons craftsman sa Tao of Weapons Refinement. Hindi pa ako nakapunta sa foreign land sa edad na ito, iniisip ko kung ang isang figure na maihahambing sa Rebirth Martial Emperor sa Tao of Weapons Refinement ay lumitaw sa Cloud Continent. Ngunit, isa lang ang masisiguro ko. Sa ikalawang buhay ng Rebirth Martial Emperor, walang weapons craftsman sa Cloud Continent na may kukumpara sa kanya. Ito ay isang bagay na lubos na natitiyak ni Alvin mula sa mga alaala ng Rebirth Martial Emperor. Unti-unting pinigilan ni Alvin ang kanyang pag-iisip. Sa kabilang banda, sa wakas ay nakabawi na si Sandro mula sa kanyang pagkabigla, magiliw niyang hinaplos ang alak na lang sa kanyang kamay, at ang kanyang tingin ay napuno ng nagninangas na ningning. Kuya Zhang, sinabi ng nakatatanda na iyon na tinulungan ka lang niyang pataasin ang kakayahan sa pagpapalakas ng alak na ito, ngunit ang volume sa loob ng long alak ay hindi nadagdagan. Tumingin si Alvin kay Sandro at ngumiti. Kaya, ang wine gourd sa iyong kamay ay maaari lamang hawakan ang dami ng alak na maaari nitong hawakan dati. Bumalik sa katinoan si Sandro at umiling. Hindi yun problema. Sa anumang kaso, ang orihinal na dami ay sapat na para sa akin. Nang matapos siyang magsalita, si Sandro ay ganap na natahimik, at huminga siya ng malalim habang taos-pusong tumingin kay Alvin. Kuya Alvin, salamat. Ipinahayag ni Sandro ang kanyang pasasalamat ng may matinding katapatan. Kuya Zhang, tinatrato mo ako na parang estranghero. Ang pagiging magkakilala nating dalawa ay tadhana na lang. Not to mention, kung hindi dahil sa pagtulong mo sa Azure Forest Imperial Kingdom's ancient city of Everlast all those years ago, malamang na namatay na ako sa kamay ng lantang matanda na iyon simula pa noon. Umiling si Alvin at ngumiti habang dahan-daang nagsasalita. Nang maalala niya ang mapanganib na eksena noong araw na iyon sa ancient city of Everlast's Eternal Jade Restaurant, nakaramdam pa rin siya ng bahagyang takot sa kanyang puso kahit hanggang ngayon. Sa araw na iyon, hindi lamang napilayan ang paglilinang ni Jack na laging nakasunod sa kanyang tabi, maging ang buhay niya at ni Megan ay nasa napipintong panganib. Sa kritikal na sandali, mismong si Sandro ang nagpaabot ng kamay at pinatay ang lantang matanda na iyon. Ang pabor na ito na Nagel iligtas ng buhay ay isang bagay na hindi makakalimutan ni Alvin magpakailanman.
Tulad ng kasabihan, ang karma ay paikot-ikot, at ang kabaitan ay ginagantimpalaan sa kabaitan. Noong nakaraan, hindi ako masyadong naniniwala sa mga salitang ito, ngunit naniniwala na ako ngayon. Matapos matanggap ang paalala ni Alvin, hindi napigilan ni Sandro na alalahanin ang eksena noong araw na iyon at napabuntong hininga siya ng may damdamin. Kuya Alvin. Hindi nagtagal, naging seryoso ang mukha ni Sandro habang sinasabi niya ang bawat salita. Sa hinaharap, kung mayroon kang anumang kailangan mo ng tulong, ako, si Sandro, ay handang magbuwis ng buhay. Sa buong Dark Cloud Dynasty, mayroon lamang isang Grade 3 spirit weapon na alam ng publiko. Bukod dito, kontrolado ito sa mga kamay ng Imperial Family ng Dark Cloud Dynasty. Ngayon, binigyan siya ni Alvin ng Grade 3 na spirit weapon, at para sa kanya, napakalaking pabor na hindi na siya nakabalik. Kuya Zhang, masyado kang seryoso. Pero may kailangan talaga akong problemayan ka. Ngumiti si Alvin. Sige po. Si Sandro ay matamang nakinig. Big Brother Zhang, kung maaari, sana ay magamit mo ang iyong mga relasyon upang matulungan akong maghanap ng isang napakamahal na material na panggamot. Ito ang panggagamot na material sa painting na ito, at ito ay tinatawag na Ageless Root. Sa pagtaas ng kanyang kamay, may lumabas na painting sa kamay ni Alvin. Sa pagpipinta, ipinakita doon ang isang hugis-ugat na material na panggamot, at kung titingnang mabuti, ito ay parang mga matutulis na kuko ng banal na hayop na phoenix ng alamat. Ageless Root. Tumaas ang kilay ni Sandro at natanggap niya ang painting mula kay Alvin na may seryosong ekspresyon. Huwag kang mag-alala Kuya Alvin, sisikapin ko ang aking makakaya upang mahanap ang ganitong uri ng panggamot na material para sa iyo. Salamat, Kuya Zhang. Nagmamadaling nagpasalamat sa kanya si Alvin bago sinabing, bukod pa riyan, kung may paraan si Kuya Zhang para makakuha ng mga spirit fruit na ginagamit ng Void Initiation Stage martial artist na walang silbi sa iyo, sana ay mailipat mo ito sa akin. Tiyak na magpapasalamat ako sa iyo. Nang matapos siyang magsalita, bahagyang nag-alinlangan si Alvin. Pagkatapos ng lahat, si Sandro ay isang Void Initiation Stage na martial artist din, at siya ay nakikipaglaban din sa landas patungo sa martial competition ng 10 Dynasties. Kung ito ay isang espiritong prutas na hindi niya nauubos noong nakaraan, tiyak na imposible para sa kanya na ibigay ito sa iba. Ang bawat isa ay may kanya-kanyang pagkamakasarili. Ito ay isang bagay na mauunawaan ni Alvin. Brother Alvin, kung magsalita ka ng ganito hindi mo ako kinukuha para maging kaibigan mo. Hiniling mo sa isang tao na tumulong sa akin sa pag-upgrade ng wine gourd ko sa hanay ng Grade 3 spirit weapon at binigyan mo ako ng malaking kabaitan. Kung talagang makakakuha ako ng spirit fruit na ginagamit ng isang Void Initiation Stage martial artist, at tiyak na hindi ko ito ipapakita sa iyo kahit isang sandali. Si Sandro ay tame time na nagsalita. Salamat, Kuya Zhang. Nagpasalamat si Alvin, at pagkatapos ay sinabi niya, Kuya Zhang, dahil ganito ito, pagkatapos ay mag-leave muna ako. Kuya Alvin, bakit hindi ka manatili dito hanggang sa Dynasty Martial Competition? Iminungkahi ni Sandro. Hindi na kailangan. Tinanggihan ni Alvin ang mabuting hangarin ni Sandro. Mayroon pa akong mga bagay na dapat asikasuhin, at mas maginhawa kung babalik ako. Naalala pa niya na nagpunta siya sa Treasure Gathering Pavilion ng Milky Way City noong isang araw at minsan ay sinabihan niya si Pavilion Master Marvin na hanapin siya sa ari-arian ng Darkstone Empire sa capital of the Dark Cloud Dynasty nang may balita si Marvin tungkol sa mga spirit fruit na ginagamit ng mga martial artist ng Void Initiation Stage o ng Ageless Root. Kung talagang may balita si Marvin at hinanap siya, ngunit wala siya roon, talagang magsisisi siya. Okay. Tumango si Sandro at hindi na nagpatuloy. Ipapalabas na kita. Kasunod nito, sinadya ni Sandro na palabasin si Alvin sa Zhangclan Estate. Kakalakad pa lang nilang dalawa palabas ng courtyard nang may nakita silang isang figure na nagmamadaling tumakbo, at eksaktong si Zoe iyon. 644. Zoe, bakit ka nagmamadali? Hindi napigil ang magtanong ni Sandro nang makita niyang humihingal si Zoe habang nagmamadaling bumalik. Huminga ng malalim si Zoe habang sinasabi, Brother Sandro, hiniling ni Itay na pumunta ka. Nakahanap ang Grand Elder ng isang espiritong prutas at balak itong ibigay sa iyo.
Ngunit dinala ng pangalawang ina ang pangalawang kapatid na lalaki upang hingin ang bungang iyon ng espiritu, at naging sanhi ito ng napakahirap na kalagayan ni Itay. Kaya ginamit ni Itay ang isang voice transmission para hilingin sa isang tao na abisuhan ako upang tanungin ka. Natapos magsalita si Zoe sa isang hininga. Bungang espiritu. Nagliwanag ang tingin ni Alvin. Dahil gusto ng patriarch ng Zhang clan sa 5 ang spirit fruit kay Sandro, kung gayon ang spirit fruit na iyon ay walang alinlangan na isang spirit fruit na ginagamit ng isang void initiation stage martial artist. Kuya Alvin, mukhang hindi masama ang swerte mo. Ngumiti si Sandro kay Alvin. Bago makapag-react si Zoe at maunawaan kung ano ang eksaktong nangyayari, tinawag ni Sandro si Alvin at naglakad ng may malalaking hakbang patungo sa gitnang bahagi ng Zhang clan estate. Naroon ang Zhang clan audience hall. Sa buong daan, si Alvin at Sandro ay naglalakad na magkatabi, at ang mga gwardya at katulong na nakasalubong nila sa daan ay magalang na yumuko kay Sandro. Pinakamatandang young master. Maging ang lahat ng mga disipulo ng Zhang clan ay magalang at magalang kay Sandro. Sa likas na talento at lakas ni Big Brother Zhang, halos tapos na ang pakikitungo na mamanahin niya ang posisyon ng patriarch sa Zhang clan. Napaisip si Alvin sa kanyang sarili. Kung hindi pa nauubos ni Kuya Zhang ang espiritong prutas na iyon, ikaw mismo ang ubusin ito, sabi ni Alvin kay Sandro. Bagamat naiinip siyang nagnanais ng isang espiritong prutas na ginamit ng mga martial artist ng void initiation stage, sabi nga sa kasabihan, hindi kinukuha ng isang Ginoo ang isang bagay na mahal ng iba. Kung ang bunga ng espiritu ay kapaki-pakinabang kay Sandro, kung gayon ay talagang hindi niya ito matatanggap. Kuya Alvin, nagamit ko man ang espiritong prutas na iyon o hindi. Ibibigay ko pa rin ito sa iyo. Si Sandro ay tame time na nagsalita. Ito ang kanyang pangako ng isang lalaki. Ang grade 3 na spirit weapon na ibinigay sa kanya ni Alvin ay walang alinlangan na isang malaking pabor, at kahit na gumamit siya ng mga spirit fruit upang ibalik ito, magiging mahirap na ganap na bayaran si Alvin. Pero iniisip pa rin niyang dahan-dahan itong ibalik ngayon. Ang resolusyon ni Sandro ay naging dahilan upang hindi mapigilan ni Alvin na makaramdam ng init sa kanyang puso. Sa lalong madaling panahon, sumunod si Alvin sa likod ni Sandro upang maglakad papunta sa Zhang clan audience hall. Ang Zhang clan audience hall ay pinalamutian ng maganda at may 3 tao na nakatayo sa loob. Tumayo ang isa sa kanila sa isang tabi. Ang 2 pa ay nakatayo sa kabilang gilid, at sila ay nakatayo na nakaharap sa una. Ang taong nakatayong mag-isa sa gilid ay isang marangal na nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng asul na damit at naglalabas ng marangal na aura mula sa pagitan ng kanyang mga kilay. Malamang siya ang Zhang clan patriarch. Sa isang sulyap lang, nahulaan ni Alvin ang pagkakakilanlan ng marangal na nasa katanghaliang gulang na lalaki, at pinatunayan ng mga katotohanan na hindi nagkamali si Alvin. Brother Alvin, ito ang aking ama at ang patriarch ng aming Zhang clan. Ang boses ni Sandro ay pumasok sa mga tainga ni Alvin sa isang napapanahong paraan. Patriarch Zhang. Tumingin si Alvin sa patriarch ng Zhang clan at bahagyang tumango bilang pagbati. Ang patriarch ng Zhang clan ay tumango kay Alvin. Ikaw dapat ang kaibigan ni Sandro, tama? Nagtataglay ka ng napakagandang kakayahan sa murang edad, at talagang nakakagulat. Nang matapos siyang magsalita, ang tingin ng patriarch ay tila naglalaman ng malalim na kahulugan sa loob nito, at naging sanhi ito upang hindi mapigilan ni Alvin na makaramdam ng pagkakirot. Kasunod nito, bumaba ang tingin ni Alvin sa 2 pang tao sa audience hall. Isang middle-aged na babae at isang binata. Sa kasalukuyan, ang 2 sa kanila ay galit na nanlilisik sa kanya, at kung ang apoy ng galit sa kanilang mga mata ay maaaring i-spray out, malamang na ito ay nasunog siya sa abo. Ang 2 taong ito ay hindi pamilyar kay Alvin. Sila ang asawa ng patriarch ng Zhang clan at ang second young master ng Zhang clan, si Sandro. Malamang, ang patriarch ng Zhang clan ay tumingin sa akin sa ganoong paraan dahil sa bagay na tinuturuan ko ng leksyon si Roland 2 buwan na ang nakakaraan. Sa sandaling ito, hindi mahirap para kay Alvin na hulaan ito. Patriarch Zhang, masyado kang mabait. Ngunit, nang harapin ang mga salita ng patriarch na naglalaman ng malalim na kahulugan, ang ekspresyon ni Alvin ay nanatiling hindi nagbabago habang hindi siya tumugon ng mayabang o mapagkumbaba.
Naging sanhi din ito ng labis na paghanga ni Patriarch Zhang kay Alvin, at tumingin siya kay Sandro at sinabing, "Yong, nagkaroon ka ng isang pambihirang kaibigan. Narinig kong ang kaibigan mong ito ay nagnanais na lumahok sa Dynasty Martial Competition na gaganapin 4 na buwan mula ngayon. Inaasahan ko ito. Si Kuya Alvin ay tiyak na hindi magpapatalo kay Itay." Tumango si Sandro, at ang kanyang mga salita ay puno ng kumpiyansa kay Alvin. "Pare, narinig kong nakakita si Grand Elder ng isang espiritong prutas." Nang hindi nagtagal, nagtanong si Sandro. Halos sa sandaling matapos magsalita si Sandro, ang mga ekspresyon ng kalapit na babae at si Roland ay agad na nagdilim. Nagkatinginan silang dalawa, at nakita nila sa mga mata ng isa't isa ang hindi pagpayag. Damat! Paano niya nakuha ang balita ng ganoon kabilis? Napuno ng marahas na ugali ang boses ng babae. "Ina! Hindi ako nagbitiw. Kung makakamit ko ang espiritong prutas na iyon, tiyak na makakalusot ako sa ika-7 antas ng Void Initiation Stage ng sabay-sabay. Sa oras na iyon, tiyak na makaka-advance ako sa Dynasty Martial Competition at makakuha ng kwalifikasyon para makasali sa Martial Competition ng 10 Dynasties." Ang pagpapadala ng boses ni Roland ay puno ng hindi pagpayag. "Oo." Nang harapin ang tanong ni Sandro, tumango ang Patriarch, at sa pagtataas ng kanyang kamay, lumitaw sa kanyang kamay ang isang espiritong prutas na may umaagos na mga ilaw na umiikot sa ibabaw nito. Lumiwanag ang mga mata ni Sandro nang makita niya ang espiritong prutas na ito, ngunit sa tabi niya, ang mga sulok ng bibig ni Alvin sa halip ay kumulat sa mapait na ngiti. Napangiti siya ng mapait sa kadahilanang walang iba kundi ang katotohanang nakita na niya ang espiritong prutas na ito, at hindi lang iyon, naubos pa niya ito minsan. Spirit Void Fruit. Isa ito sa 2 bunga ng espirito na ibinigay sa kanya ng master ng Treasure Gathering Pavilion ng Milky Way City, si Marvin, bilang bahagi ng deal na ginawa nila. Nang ang kanyang cultivation ay lumalapit sa ika-2 antas ng Void Initiation Stage, ito ay dahil naubos niya ang Spirit Void Fruit kaya nagawa niyang makapasok sa ika-3 antas ng Void Initiation Stage sa isang pagkakataon. Kaya ang Spirit Void Fruit ay ganap na walang silbi sa kanya ngayon. Ngunit, mukhang hindi pa nauubos ni Kuya Zhang ang Spirit Void Fruit na ito dati. Kasabay ng labis na pagkadismaya ni Alvin, napansin niya ang nagbabagang tingin na kasama ni Sandro sa Spirit Void Fruit, at iyon ang titig ng wala ng iba kundi ang kunin ito para sa kanyang sarili. Ngunit hindi nagtagal, nakita ni Alvin na binawi ni Sandro ang kanyang tingin. Kasabay nito, isang malinaw na pagpapadala ng boses ang narinig ng kanyang mga tainga. "Brother Alvin, kapag nakuha ko na itong Spirit Fruit, ipapasa ko ito sa iyo. Sa tulong ng Spirit Fruit na ito, ang iyong cultivation ay tiyak na magpapatuloy ng isang hakbang." Ito ay tiyak na ang voice transmission ni Sandro. Si Alvin ay natigilan, ganap at lubos na natigilan. Ilang sandali ang nakalipas, napagtanto niya na hindi kinain ni Sandro ang Spirit Void Fruit. Sa susunod na sandali, nais ni Sandro na ibigay sa kanya ang Spirit Void Fruit. Sa ilang sandali, naramdaman ni Alvin na napuno ng init ang kanyang puso. Si Kuya Zhang ay talagang isang kaibigan na karapat-dapat na magkaroon ng malalim na pagkakaibigan. Napabuntong hininga si Alvin sa kanyang puso. Ngunit sa halip ay sinadya ni Alvin na pigilan ang kanyang nararamdaman ngayon, at sinabi niya sa pamamagitan ng voice transmission, "Kuya Zhang, kung hindi ako nagkakamali, dapat ay hindi mo kinain ang espiritong prutas na ito noong nakaraan, tama?" "Oo." Hindi ito itinanggi ni Sandro at direktang sinabi sa pamamagitan ng voice transmission, "Kumonsumo ako ng Spirit Fruit na ginamit ng mga martial artist ng Void Initiation Stage noong nakaraan, ngunit hindi ito ang Spirit Fruit. Kung gayon, bakit mo ito ibinibigay sa akin? Kung ikaw mismo ang ubusin ito, malamang na makakalusot ka sa ika-9 na antas ng Void Initiation Stage sa loob ng maikling panahon, di ba?" Tanong ni Alvin. "Ito ang pangako ko sa iyo." Ang sagot ni Sandro ay napakasimple at direkta, at naging sanhi ito ng init sa puso ni Alvin na mas lalong lumalim. Sa huli, nagpasya si Alvin na ihinto ang panunokso kay Sandro. "Kuya Zhang, natatakot ako na hindi mo maabot ang iyong hiling." "Ha?" Natigilan si Sandro. "Nakainom na rin ako ng Spirit Fruit na ginamit ng Void Initiation Stage martial artists noon.
Pero mas maganda ang swerte ko kaysa sa iyo at ang spirit fruit na nainom ko ay eksaktong spirit fruit na ito. Nagsalita si Alvin sa pamamagitan ng voice transmission. Kasabay nito, sinabi ng patriarch ng Zhang clan, Sandro, ito ay isang spirit void fruit, at nagagawa nitong pataasin ang paglilinang ng isang void initiation stage na martial artist sa isang tiyak na lawak. Pagkatapos mong ubusin ang espiritong prutas na ito, dapat ay magagawa mong makapasok sa ikasyam na antas ng void initiation stage sa maikling panahon. Ngayon, balak kong ibigay sa iyo ang bungang ito ng espiritu. Sana ay makapagbigay ka ng karangalan sa aking Zhang clan at sa Dark Cloud Dynasty sa Dynasty Martial Competition at maging sa Martial Competition ng 10 Dynasties. Sa huli, ipinasa ng patriarch ng Zhang clan ang Spirit Void Fruit sa kanyang kamay. Pare, huwag kang mag-alala, tiyak na hindi ko pababayaan ang lahat. Huminga ng malalim si Sandro bago dahan-daang iniunat ang kanyang kamay na may intensyon na matanggap ang Spirit Void Fruit. Sa sandaling ito, ang kanyang damdamin ay lubhang komplikado. Noong una ay naisip niya na kailangan niyang ibigay ang espiritong prutas na ito kay Alvin, ngunit hindi niya akalain na talagang kumain si Alvin ng ganitong uri ng espiritong prutas sa nakaraan. Naramdaman niya ang pagbawi ng isang bagay na nawala. Maghintay. Ngunit, nang malapit nang matanggap ni Sandro ang Spirit Void Fruit, isang figure ang lumabas upang pigilan si Sandro. Ang taong pumihil kay Sandro ay walang iba kundi ang asawa ng patriarch. Ikalawang ina. Napasimangot si Sandro habang bahagyang lumubog ang kanyang ekspresyon. Bagamat nahulaan niya na ang pangalawang ina niyang ito ay hindi papayag na payagan siyang makuha ang Spirit Void Fruit, hindi niya akalain na magiging ganito siya kadirekta. Ngayon ay ipinaalam na ng kanyang ama ang kanyang desisyon, pero gusto pa rin niyang pigilan siya. Dahil sa eksenang ito, hindi napigilan ni Alvin na matigilan din. Ang maput na babaeng ito ay hindi nag-iisip na ipaglaban ang Spirit Void Fruit para sa kanyang anak kahit sa sandaling ito, tama ba? Tumaas ang kilay ni Alvin, at hindi siya tumingin ng mabuti sa babae. Sa kasalukuyan, ang ekspresyon ng patriarch ay lubhang hindi magandang tingnan. Ang kanyang asawa ay talagang hindi nagbigay ng mukha sa kanya sa presensya ng isang tagalabas. Para sa isang oras, bahagyang galit ang lumitaw sa kaibuturan ng kanyang mga tingin. Anong ginagawa mo? Ang tono ng patriarch ay napakababa at mabigat. Ang kanyang mga salita ay halatang sinabi sa babae, ang kanyang asawa. Pakiramdam ko ang Spirit Void Fruit na ito ay hindi dapat ibigay sa kanya, at sa halip ay dapat itong ibigay kay Roland. Lumingon ang babae para tingnan ang patriarch at diretsong nagsalita. Malamig na ungol ng Zhang clan patriarch. Alam kong ikaw ang biological mother ni Roland, kaya sa bawat sulok ay may kinikilingan ka sa kanya. Ngunit ang bagay na ito ay may kaugnayan sa ating Zhang clan at may kaugnayan sa ating Dark Cloud Dynasty. Paano ko pahihintulutan ang isang babaeng tulad mo na kumilos ng padalos-dalos? Iniisip ko ang Zhang clan natin. Nagsalita ang babae sa bawat salita. Alam kong ang kanyang likas na talento ay nakakagulat at nakalusot na sa ikawalong antas ng Void Initiation Stage ngayon, at hindi mahirap para sa kanya na maging tanyag sa Dynasty Martial Competition. Ngunit dahil dito naramdaman kong hindi dapat ibigay sa kanya ang Spirit Void Fruit at sa halip ay ibigay kay Roland. Kumunat ang noo ng patriarch at tumingin sa babae dahil gusto niya malaman kung bakit ito sinabi ng babae, samantalang, pinalaki ni na Alvin at Sandro ang babae ng may interes dahil gusto nilang malaman kung ano ang masasabi nito para makumbinsi ang patriarch. 645. Sa kasalukuyan, sa mga nakababatang henerasyon ng ating Zhang clan, ang kanyang lakas ang pinakamalakas, at hindi ko ito itinatanggi. Ngunit sa ilalim niya, ang pinakamalakas ay si Roland. Hindi mo dapat ito ipagkait, tama? Tumingin ang nasa katanghali ang babae sa kanyang asawa, ang patriarch ng Zhang clan, at nagtanong. Tumango ang patriarch. Sa panahon ng Dynasty Martial Competition sa pagkakataong ito, hindi mahirap para sa kanya na umabant at makakuha ng kwalipikasyon para lumahok sa Martial Competition ng 10 Dynasties. Pero iba si Roland. Maliban na lang kung makakain ni Roland ang Spirit Void Fruit na ito at makapasok sa ikapitong antas ng Void Initiation Stage.
Kung hindi, magiging imposible para sa kanya na umaban sa Dynasty Martial Competition at makakuha ng kwalipikasyon para lumahok sa Martial Competition ng 10 Dynasties. Diretsong nagsalita ang babae ng walang kaunting takot. At pagkatapos, tanong ng Patriarch. Kung gayon, pakiramdam ko ang pagbibigay sa kanya ng Spirit Void Fruit ay tunay na isang pag-aaksaya. Dahil lamang kung ubusin niya ang Spirit Void Fruit o hindi, magagawa niyang umaban sa Dynasty Martial Competition at makakuha ng kwalipikasyon para sumali sa Martial Competition ng 10 Dynasties. Nagpatuloy ang babae. Sa kabilang banda, kung hindi makuha ni Roland ang Spirit Void Fruit na ito, magiging ganap na imposible para sa kanya na makakuha ng kwalipikasyon para lumahok sa Martial Competition ng 10 Dynasties. Sa palagay ko, ang paggamit ng Spirit Void Fruit upang makipagpalitan ng posisyon para sa ating Zhang Clan para sumulong sa Martial Competition ng 10 Dynasties ay isang magandang bagay. Ang mga sulok ng bibig ni Alvin ay gumulong sa isang nakakatuwang ngiti. Para sa kapakanan ng kanyang biological na anak, ang maput na babae na ito ay tunay na dumaranas ng matinding paakit upang aktwal na magsalita ng mga ganitong uri ng mga salita. Kung tungkol kay Alvin, ang mga salitang binitawan ng puot na babaeng ito ay kalokohan. Kahit na ang Spirit Voice Fruit ay ibigay sa kanyang biolohikal na anak at nakuha niya ang kwalipikasyon para lumahok sa Martial Competition ng 10 Dynasties, hindi ba siya ang nasa ilalim pa rin? Sa oras na iyon kapag nagsimula ang Martial Competition ng 10 Dynasties, malamang na maalis siya sa unang round. Sa kabilang banda, kung ang Spirit Void Fruit ay ibinigay kay Sandro, magkakaroon pa siya ng pagkakataong makalusot sa Void Interpretation Stage bago ang Martial Competition ng 10 Dynasties. Ngunit, ang Void Interpretation Stage ay hindi ganoon kadaling ma-breakthrough. I wonder what level of Earth concept Big Brother Zhang has comprehended. Napaisip si Alvin sa kanyang sarili. Sa simula hanggang sa huli, si Sandro na nasa tabi ni Alvin, ay may kalmadong ekspresyon, na para bang lahat ng nangyari sa kanya ay walang kaugnayan sa kanya. Sa lalong madaling panahon, nagsalita ang Patriarch, at ang sinabi niya ay walang alinlangan kung ano ang naisip ni Alvin sa kanyang puso. Ang Spirit Void Fruit na ito ay sapat na para maapektuhan ang performance ni Sandro sa Martial Competition of the 10 Dynasties. Kung makakalusot siya sa Void Interpretation Stage bago ang Martial Competition of the 10 Dynasties, kung gayon magkakaroon pa siya ng pagkakataong lumaban para sa unang ranggo sa kompetisyon. Malinaw na umalangaw-ngaw ang boses ni Patriarch Zhang. Numero 1 sa Martial Competition ng 10 Dynasties. Anong karangalan iyon? Kahit na sinabi mo ang kung. Kahit na siya ay makalusot sa ika-9 na antas ng Void Initiation Stage sa maikling panahon pagkatapos ubusin ang Spirit Void Fruit na ito, ngunit ang Void Interpretation Stage ba ay napakadaling makamit. Kahit na ang kanyang origin energy ay sumulong upang matupad ang mga kondisyon sa nalalabing 1 taon mula sa Martial Competition of the Tension sa kanyang mga dinastiya. Ang babae ay nagsalita ng may katiyakan at hindi nahulog sa isang disadvantage na posisyon. Ang Void Interpretation Stage ay hindi napakadaling intindihin. Ang ilang Void Initiation Stage na martial artist ay nananatili sa ika-9 na antas ng Void Initiation Stage sa buong buhay nila dahil hindi nila naintindihan ang Void Initiation Stage concept. Ang Void Initiation Stage concept ay tinatawag ding intermediate concept, at nalampasan nito ang elementary concept na karaniwang naiintindihan ng mga martial artist ng Void Initiation Stage. Sa itaas ng ika-9 na antas ng elementarya na konsepto ay ang unang antas ng intermediate na konsepto, at nangangailangan ito ng napakataas na kakayahang umunawa upang umunawa. Malamig na ungol ng Zhang Clan Patriarch. Kung gayon ay tiwala ka na pagkatapos ubusin ni Roland ang Spirit Void Fruit, tiyak na makaka-advance siya sa Dynasty Martial Competition at makakuha ng kwalipikasyon para lumahok sa Martial Competition ng 10 Dynasties para magbigay ng karangalan sa ating Zhang Clan. Kung may tiwala ka, paano kung ibigay ko itong Spirit Void Fruit kay Roland? Nang magsalita ang Patriarch dito, isang ngiti ng tagumpay ang sumilay sa mukha ng babae, at sinulyapan niya si Sandro na may bahagyang kasiyahan. Pero mabilis na nawala ang ngiti sa labi niya. Dahil, hindi pa tapos magsalita ang Patriarch ng Zhang Clan.
Ngunit pagkatapos na ubusin ni Roland ang Spirit Void Fruit, kung hindi niya makuha ang kwalipikasyon para lumahok sa martial competition ng 10 Dynasties. Pagkatapos ay parurusahan ko siya sa pamamagitan ng paggawang hindi niya mamanahin ang posisyon bilang susunod na patriarch ng Zhang clan sa buong buhay niya. Ang mga sumusunod na salita ng Zhang clan patriarch ay binigkas, at naging dahilan upang magkaroon ng malungkot na ekspresyon ng babae at si Roland na nakatayo sa kanyang tabi. Hindi nila akalain na sasabihin ng patriarch ang mga salitang ito. Ang posisyon ng susunod na Zhang clan patriarch. Kung walang mangyayaring hindi inaasahan, tiyak na gagawin ito ni Roland. Dahil matagal nang nilinaw ni Sandro na wala siyang interes na maging susunod na patriarch ng Zhang clan. Kung hindi, si Sandro ay naging tagapagmana na ng posisyon ng patriarch sa Zhang clan. Sa masasabing ang Sandro ay lalaban kay Roland para sa posisyon ng patriarch. Ina, ayoko na sa Spirit Void Fruit na iyan, ayoko na. Si Roland ay nataranta, at nagmamadali siyang nagpadala ng voice transmission sa tenga ng babae. Anong biro? Dahil sa hindi interesado ang kanyang kuya Sandro dito, bagamat kung sino ang magmamana nito ay hindi opisyal na inihayag, alam ng lahat na ang posisyon ng susunod na Zhang clan patriarch ay tiyak na sa kanya. Ngayon dahil sa isang Spirit Void Fruit, posibleng mawalan pa siya ng pagkakataong magmana ng posisyon bilang patriarch, at natural na ayaw niya. Hindi niya gustong gamitin ang posisyon ng Zhang clan patriarch bilang isang taya. Dahil kahit naubusin niya ang Spirit Void Fruit at nakapasok sa ikapitong antas ng Void Initiation Stage bago ang Dynasty Martial Competition, wala siyang sapat na katiyakan para makuha ang kwalipikasyon para lumahok sa Martial Competition ng 10 Dynasties. Sa kabilang banda, tuluyang nagdilim ang ekspresyon ng babae. Hindi niya akalain na gagamitin ito ng sarili niyang asawa para banta siya at ang kanyang anak. Siya gritted ang kanyang mga ngipin at hindi matitinag ang kanyang pakiramdam ng ayaw. Sa tingin ko ang pagmamayari ng Spirit Void Fruit ay dapat na mapagpasyahan sa pamamagitan ng boto ng lahat ng elder ng ating Zhang clan. Binaling ng babae ang paksa at sinabi sa mahinang boses, kahit na siya ang kumonsumo ng Spirit Soul Fruit o Roland, ang lahat ng ito ay isang sugal. Kaya bakit siya ang uunahin? Bakit kailangan niya? Napakalinaw ng mga salita ng babae, gusto niyang hilingin sa lahat ng matatanda ng Zhang clan na bumoto at magpasya dito. Tama na. Nang makita ng patriarch ang kanyang asawa na napakapangahas, sa wakas ay hindi na niya napigilan at sumigaw ng galit na may malungkot na ekspresyon, at nabigla ang babae hanggang sa tumahimik. Ngunit sa sandaling ito, nagsalita si Sandro na tumahimik sa simula. Pare, dahil interesado ang pangalawang ina na hilingin sa iba't ibang elder na magpasya sa pamamagitan ng pagboto tungkol sa pagmamayari ng Spirit Void Fruit, pagkatapos ay pahihintulutan namin ang mga elder na bumoto. Biglang nagsalita si Sandro sa mga ganyang salita. For a time, hindi lang ang Zhang clan patriarch ang natigilan, maging ang babae at si Roland ay natigilan. Hindi nila akalain na papayag si Sandro. Kuya Zhang. Napatulala si Alvin. Ang sitwasyon sa harap ng aking mga mata ay halatang kapaki-pakinabang kay Kuya Zhang, ngunit bakit siya nagsimulang maghukay ng sarili niyang libingan? Si Alvin ay hindi nakabalot sa kanyang ulo dito. Tulad ng inaasahan sa eldest young master ng ating Zhang clan, lakas ng loob mo. Uutusan ko ang mga tao na imbitahan ang mga matatanda. Ang mukha ng babae ay namumulaklak sa isang ngiti ng tagumpay, at ang kanyang mga mata ay kumikislap na may maliwanag na liwanag habang siya ay naglalakad palabas ng audience hall na may malalaking hakbang upang turuan ang mga nasasakupan na nagbabantay sa labas ng audience hall. Hanggat ang lahat ng matatanda ng Zhang clan ay magkakasama, magkakaroon siya ng katiyakan na gawin ang karamihan sa panig ng nakatatanda sa kanyang anak. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang anak ay ang magiging patriarch ng Zhang clan. Sa mga katulad na sitwasyon, hindi siya nag-aalala na matatalo ang kanyang anak kay Sandro kapag bumoto ang lahat ng matatanda ng Zhang clan. Yung, ikaw. Kumunat ang noo ng patriarch at may nagtatakang ekspresyon. Tumingin si Alvin kay Sandro na may naguguluhan ding ekspresyon, at nagtanong siya. Kuya Zhang, kung hindi ka nagkusa na sumang-ayon, ang Spirit Void Fruit ay magiging iyo na. Ang paggawa nito ay talagang hindi makatwiran.
Dahil ang pangalawang ina mong ito ay naglakas loob na magharap ng ganoong kahilingan, tiyak na may kumpiyansa siya sa pagpapanig sa mga matatanda ng Zhang clan sa kanyang anak. Hindi maiwasan ni Alvin na mag-alala para kay Sandro. Ang bagay na hindi niya lubos maisip ay na si Sandro ay talagang nagkusa na sumang-ayon sa hindi makatwirang kahilingan ng maput na babae. Pagkatapos ng lahat, sa ilalim ng galit ng Zhang clan patriarch, ang maput na babae ay hindi na nang-ahas na magsalita. Ang Spirit Void Fruit ay nagawang maging pag-aari ni Sandro, ngunit sa kritikal na sandali, si Sandro ay tila naglabas ng lubad upang matamba ang kanyang sarili, at ito ay talagang naging dahilan upang ang iba ay bahagyang hindi makapagsalita. Kuya Alvin, kung hindi ako papayag sa kahilingan ng pangalawang ina, kung gayon kahit na wala na siyang sasabihin dahil sa galit ng aking ama, hindi talaga siya magbibitiw. Sa pagkakataong ito, gusto ko na siyang sumuko ng buo at lubos. Ang lalim ng mga mata ni Sandro ay kumikislap sa mga hibla ng nakakatakot na malamig na ilaw habang nagsasalita siya sa pamamagitan ng voice transmission. Natigilan si Alvin dahil hindi niya inaasahan na ang lahat ng ito ay talagang plano ni Sandro. Malinaw na kontrolado ni Sandro ang lahat. Mukhang si Kuya Zhang ay nagtataglay na ng 100% na katiyakan, pagkatapos ay maghihintay ako at maghahanda upang manood ng isang palabas. Nakahinga ng maluwag si Alvin. Ito ay magiging isang magandang palabas. Ito ay ganap na hindi mabaigo sa iyo. Sagot ni Sandro. Sobrang inaasahan ko ito. Tumango si Alvin. Kasabay ng paglipas ng panahon, ang Zhang clan audience hall na orihinal na naglalaman ng 5 tao ay naging ganap na abala sa ingay at kaguluhan. Hindi lamang dumating ang grupo ng mga matatanda na nanatili sa Zhang clan, maging ang mga elder ng Zhang clan na namamahala sa iba't ibang negosyo sa ilalim ng Zhang clan sa iba't ibang lugar sa kapital ay bumalik din. 37 matatanda ang natipon. Sa kanila, halos kalahati ay nasa katanghaliang gulang na mga lalaki, at halos lahat ng iba ay matatandang tao. May ilang tao pa nga na may puting buhok at kilay, at halatang lampas na sila ng 100 taong gulang. Gayunpaman, dahil sa kanilang malalim na paglilinang, lahat sila ay puno ng espiritu at lakas. Patriarch, may importante bang hiniling kang bumalik sa ating lahat? Nang hindi nagtagal, nagtanong ang isang Zhang clan elder. Nang marinig ito ng Zhang clan patriarch, binanggit niya ang buong pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari nang hindi nagpipigil kahit kaunti. Sa ilang sandali, naunawaan ng lahat ng matatanda ng Zhang clan ang dahilan kung bakit sila hiniling na bumalik. Sa ganitong paraan, iisa lang ang bunga ng espiritu. Ngunit kailangan nating pumili ng alinman sa matandang Young Master o pangalawang Young Master upang ubusin ito. Nagsimulang magtaas-baba ang mga tingin ng grupo ng mga matatanda habang sinusukat nila sina Sandro at Roland. Para silang pumipili ng mga paninda, at naging sanhi ito na hindi makapagsalita si Alvin na nakatayo sa gilid. Ngunit, sa halip, walang ekspresyon ng mukha ni Sandro na para bang hindi niya sineseryoso ang nangyayari sa kanyang harapan, at siya ay composed sa isang nakakagulat na antas. Sa tingin ko ang posibilidad na makuha ng ikalawang Young Master ang mga kwalifikasyon para lumahok sa martial competition ng 10 Dynasties ay bahagyang mas malaki kaysa sa eldest Young Master na makalusot sa Void Interpretation stage bago ang martial competition, sabi ng isa sa mga elder. 646. Sa sandaling sinabi ito ng middle-aged elder, para itong batong ibinato sa lawa na nagdulot ng 1,000 alon. Ganito rin ang nararamdaman ko. Sang-ayon ako dito. Karamihan sa mga natitirang matatanda ay tumango bilang pagsang-ayon. Sa ganang kanila, kapag naubos na niya ang Spirit Void Fruit, halos natitiyak na ang paglilinang ng pangalawang Young Master, ni Roland, ay lalampas sa ikapitong antas ng Void Initiation Stage, at ang ikapitong antas ng Void Initiation Stage na Martial Artist ay may malaking pagkakataon na maging tanyag sa Dynasty Martial Competition at makakuha ng kompetisyon sa Martial Competition. Mga dinastiya. Sa kabilang banda, medyo mahirap ang sitwasyon ng eldest Young Master, Sandro. Ang Void Interpretation Stage ay hindi na isang problema na umaasa lamang sa aspeto ng origin energy, at ang pag-unawa sa konsepto ay mas mahalaga.
Kung ang konsepto ng isang tao ay hindi naintindihan sa kinakailangang antas, kung gayon kahit na ang pinagmulan ng enerhiya ng isang tao ay mas malakas, ang isa ay hindi makakalusot sa void interpretation stage. Bukod sa origin energy ng isang tao na kailangang matugunan ang mga kondisyon, mas mahalaga na maunawaan muna ang void interpretation concept o intermediate concept para makapasok sa void interpretation stage. Ito ay isang bagay na kadalasang pinakamahirap. Sa ilalim ng gayong paghahambing at kasama ang ikalawang Young Master, si Roland, bilang magiging patriarch ng Zhang Clan, ang grupo ng mga matatanda ay may desisyon sa kanilang mga puso. Pumampi sila sa second Young Master, si Roland. Si Roland ay nagpakita ng ngiti sa kanyang mukha, ngunit siya ay kumilos ng mahinhin. Mga matatanda, masyado kayong mabait. Sa sandaling ito, isang malamig na ungol ang biglang tumunog, at ginulo nito ang maingay na kapaligiran sa pinangyarihan. Kaagad, ang kapaligiran ay naging tahimik, perpektong tahimik. Ang mga tingin ng lahat ay bumaba sa taong malamig na umungol. Ang taong nagbuga ng malamig na singhot ay walang iba kundi si Sandro, na nasa tabi ni Alvin. Sa ilang sandali, maraming matatanda ng Zhang Clan ang sumimangot at bahagyang hindi nasisiyahan. Ang matandang Young Master ay umalis sa clan sa loob ng ilang panahon, ngunit siya ay higit na walang kaalam-alam sa kanyang mga ugali. Ilang matatanda na mahigit 100 ang edad ay walang pakialam, at ang kanilang tono ay naglalaman ng isang intensyon na sisihin. Sa kabilang banda, nang makita ng asawa ng Patriarch at Roland ang eksenang ito, ang ngiti sa kanilang mga mukha ay naging mas maningning, at pareho nilang naramdaman na si Sandro ay nililigawan si kamatayan. Sa ganitong eksenang dulot ni Sandro, kakaiba kung sino mang elder ang bumoto sa kanya. Nang makita niya si Sandro na nagagalit sa maraming elder, napakunot ang noo ng Patriarch at bahagyang naguluhan. Ayon sa kanyang pangunawa sa kanyang panganay na anak na lalaki, si Sandro ay hindi isang padalos-dalos na tao. Mga matatanda. Walang pakialam na sumulyap si Sandro sa grupo ng Zhang Clan Elders, at hindi siya nagmamadaling nagsalita. Mukhang lahat kayo ay walang tiwala sa aking kakayahan na makapasok sa void interpretation stage bago ang martial competition ng 10 Dynasties pagkatapos kong ubusin ang Spirit Void Fruit. O marahil, oras na para bigyan ko kayong lahat ng tiwala. Nang matapos magsalita si Sandro, inikot niya ang paksa. Halos sa sandaling matapos siyang magsalita. Whoosh! Ang mga hibla ng material na earth and yellow na enerhiya na malinaw na nakikita ay nakapulupot sa paligid ng katawan ni Sandro, at naglabas ito ng mga bakas ng malawak na aura. Kasabay nito, ang enerhiya ng langit at lupa ay umiikot sa ibabaw niya bago tuluyang nag-convert sa siyam na sinaunang may sungay na mga silhwete ng dragon. Ang lakas ng siyam na sinaunang may sungay na dragon. Ika-siyam na antas elementarya earth concept. Kaagad, isang puting kilay na matanda ang unang nag-react, at hindi niya maiwasang mapasigaw sa gulat. Kasunod nito, parami ng parami ang mga tao ang tumugon sa ibig sabihin nito, at kasama nila si Alvin. Ika-siyam na antas elementary earth force. Tinitigan ni Alvin si Sandro, at hindi niya maiwasang mapabuntong hininga. Ngayon sa wakas ay naunawaan na niya ang mga intensyon ni Sandro. Kaya lumabas na si Sandro ay palaging naghihintay para sa sandaling ito na dumating. Gusto niyang gamitin ang kanyang lakas para patunayan ang kanyang sarili. Kung kakainin niya ang Spirit Void Fruit, tiyak na makakalusot siya sa Void Interpretation Stage bago ang martial competition ng 10 Dynasties. Ang ika-siyam na antas ng Elementary Earth Force ni Big Brother Zhang ay tila naintindihan ng ilang panahon. Halatang nagtataglay ito ng momentum ng papalapit na intermediate earth concept. Si Alvin, na nagmana ng mga alaala ng Rebirth Martial Emperor, ay may namumukod tanging matalas na tingin, at napansin niya sa isang sulyap na ang ika-siyam na antas ng elementary concept ni Sandro ay hindi simple. Mabuti. Saglit na natigilan ang Patriarch bago sumigaw ng paputok, at nababalot ng pananabik ang kanyang mukha. Ang swerte ng Zhang Clan ko. Kapag naruroon ang pinakamatandang Young Master, bakit mag-aalala ang ating Zhang Clan na hindi na makabangon sa mundo? Sa ilang sandali, maraming matatanda ng Zhang Clan ang bumaling kay Sandro.
Ang ilan sa mga matatandang ito ng Zhang clan ay tumabi kay Roland kanina, ngunit sa sandaling ito, tila sila ay parang damo sa ibabaw ng isang pader na umiindayog kasabay ng hangin. Hindi nila naisip kanina na hindi lamang ang cultivation ni Sandro ay nakapasok sa ikawalong antas ng Void Initiation Stage, naiintindihan din niya talaga ang ikasyam na antas ng Elementary Earth Concept. Mukhang ang Zhang clan ay makakahanap ng limelight sa entablado na ang martial competition ng Ten Dynasties sa pagkakataong ito. Ang isang matanda na may puting buhok at kilay ay hindi napigil ang magsalita ng may kaaya-ayang pagkagulat. Ang asawa ng patriarch at si Roland ay nakatayong nakatulala sa malapit na lugar. Ang ngiti sa kanilang mga mukha ay ganap na nagyelo mula noong nakaraan, at tila may bahagyang hindi paniniwala at pagkabigla na naghalo sa kaibuturan ng kanilang mga mata. Hindi nila akalain na hindi lamang ang likas na talento ni Sandro ay mataas, maging ang kanyang kakayahan sa pag-unawa ay napakalakas ng langit. Talagang naiintindihan niya ang ikasyam na antas ng elementarya na konsepto sa lupa. Mga matatanda, maaari na kayong bumoto. Magpasya kung sino ang dapat kumain nitong Spirit Void Fruit. Ang tinig ng patriarch ay tumunog sa isang napapanahong paraan. Sa sandaling ito, ang kinalabasan ay wala ng kaunting suspense. Matapos ihayag ni Sandro, ang eldest young master ng Zhang clan ang kanyang ikasyam na antas Elementary Earth Concept, nakuha niya ang suporta ng lahat ng matatanda ng Zhang clan. Inaasahan ng lahat na kinain niya ang Spirit Void Fruit at nakapasok sa Void Interpretation Stage bago ang martial competition ng Ten Dynasties at nagsusumikap na makakuha ng napakalaking karangalan para sa Zhang clan sa martial competition ng Ten Dynasties. Kuya Zhang, binabati kita. Nang makita niyang nakuha ni Sandro ang Spirit Void Fruit, bumati si Alvin sa pamamagitan ng voice transmission. Kuya Alvin, pasensya na talaga sa ginawa kong pag-aalala. Humingi ng tawad si Sandro. Walang masama, ayos lang basta makuha mo ang Spirit Void Fruit. Umiling si Alvin at pagkatapos ay sumulyap sa kalangitan sa gabi na ganap na lumabo at sinabing, gabi na, kailangan ko na ring umalis. Magkikita tayong muli kapag nagsimula na ang Dynasty Martial Competition. Pinaalis ni Sandro si Alvin habang nakangiti, marahil hindi na natin kailangang hintayin ang Dynasty Martial Competition. Baka mahahanap ko ang ageless fruit na kailangan mo sa loob ng ilang araw, o marahil ay magkakaroon ako ng mga spirit fruit na ginagamit ng mga martial artist ng Void Initiation Stage. Iyon ay hindi maaaring maging anumang mas mahusay. Sa pasukan ng Zhang clan estate, ipinakita ni Alvin ang isang napakatalino ng ngiti bago muling nagpaalam at umalis. Nang makita niyang nawala ang anyo ni Alvin sa harapan niya, tumalikod si Sandro at bumalik sa estate. Sa kabilang panig ng Zhang clan estate, kayong tatlo ay humanap ng magandang oras at linisin ito. Gusto kong mawala siya sa mundo, at hindi kayo dapat mag-iwan ng anumang bakas. Ang nasa katanghaliang gulang na babae ay nagsalita ng may mahinang boses sa tatlong nasa katanghaliang gulang na lalaking nakaitim na damit sa kanyang harapan. Oo, madam. Magalang na tumango ang tatlong lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng itim, at ang kanilang mga mata ay kumikislap sa nakakatakot na malamig na mga ilaw. Pumunta ka. Kasabay ng pagwawagayway ng kamay ng nasa katanghaliang gulang na babae, ang mga figure ng tatlong nakaitim na nakadamit na nasa katanghaliang gulang na mga lalaki ay kumislap sa kalangitan sa gabi, at sila ay parang tatlong multo sa kalangitan sa gabi. Ina. Hindi nagtagal, may isang binata na lumitaw sa gilid ng babae, at ang kanyang mga mata ay kumikislap sa malamig na ilaw. Kaya ba nilang tatlo? Kakaiba talaga si Alvin. Pagkatapos kong maapektuhan ng demonic technique niya noong isang araw, wala akong naramdamang kakaiba mula sa simula hanggang sa huli. Ang lakas nila ay higit pa sa sarili ko. Ang pagpatay kay Alvin ay hindi dapat maging mahirap. Labis na kumpiyansa ang babaeng nasa katanghaliang gulang sa tatlong lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng itim na kanyang pinaalis. Nakahinga ng maluwag ang binata nang marinig ito, ngunit hindi pa rin nawawala ang malamig na liwanag sa kanyang mga mata. Kung mamatay si Alvin, mailalabas ang galit ko. Ngunit kung gaano kalungkot ang Spirit Void Fruit na iyon, pinahintulutan si Sandro na makuha iyon.
Sa likas na talento at kakayahang umunawa ni Sandro, hindi dapat mahirap para sa kanya na makapasok sa Void Interpretation Stage bago ang martial competition ng 10 Dynasties pagkatapos niyang ubusin ang Spirit Void Fruit. Buti na lang, wala siyang intensyon na kunin ang posisyon ng Patriarch, kung hindi, magiging malakas siyang kalaban mo. Nakahinga rin ng maluwag ang babae. Sa kabilang panig, pagkarating ni Alvin malapit sa estate na binili ng Darkstone Empire noong Dark Cloud Dynasty, napansin niya ang 3 tao na nanunood sa kanya mula sa anino. Ngunit nang pumasok siya sa Darkstone Estate, hindi siya sinundan ng 3 tao. Sino kaya sila? Matapos bumalik si Alvin sa Darkstone Estate at sa sarili niyang courtyard, hindi niya maiwasang mapaisip ng malalim. Logically speaking, pagkarating ko sa Dark Cloud Dynasty's capital, wala akong na-offend na kahit sino. Kung talagang magsasalita ako tungkol sa isang taong may galit sa akin, kung gayon ang pangalawang niyang master ng Zangkla na iyon, si Roland, at ang asawa ng Patriarch. Sa madaling panahon, nahulaan ni Alvin na si Roland iyon at ang asawa ng Patriarch, at lalo siyang naging sigurado dito. Hindi ko sila papansinin. Sa anumang kaso, ang 3 taong iyon ay hindi dapat maging matapang na pumasok sa Darkstone Estate. Kasunod nito, hindi nagpatuloy sa pag-iisip si Alvin bago umupo ng naka-crossleg sa kama, at pagkatapos ay ipinikit niya ang kanyang mga mata at nagpatuloy sa paglilinang. 9 Dragon's War Sovereign Technique, Earth Dragon Form. Isang concept fragment at isang mid-grade origin stone ang lumabas sa kamay ni Alvin. Ang concept fragment ay ang ikalimang antas ng wind concept fragment na nakuha niya sa Sword Monarch's treasure noong araw na iyon, at nakatulong ito sa kanya sa pag-unawa sa wind concept hanggang sa maunawaan niya ang ikalimang antas ng advanced wind concept. Sa panahong ito, ang kanyang pag-unawa sa wind concept ay uusad ng mabilis dahil sa concept fragment na ito. Mabilis na dumaloy ang oras. Sa isang kisap mata, isa pang 3 buwan ang lumipas, at 1 buwan na lang ang natitira hanggang sa Dynasty Martial Competition ngayon. Nakalusot na rin ako sa wakas. Nang muling magising si Alvin, ang kanyang mukha ay napuno ng nasasabik na kagalakan. Tila may mga hibla ng origin energy na lumulukso sa paligid niya, at sa bandang huli, ganap na nagsanib ang mga ito sa kanyang katawan. Sa panahong ito, unti-unting kumalat sa itaas niya ang 8 sinaunang sungay na dragon silhouette. Ika-6 na antas ng Void Initiation Stage. Sa wakas ay nakalusot si Alvin. Lalabas ako at mamasyal. Ang paglilinang sa loob ng buong 3 buwan ay halos malagutan ng hininga si Alvin, at pagkaraan ng 3 buwan, nilisan na naman ni Alvin ang Darkstone Estate. Nandito pa rin sila. Kalalabas lang ni Alvin sa Darkstone Estate nang mapansin niya ang 3 tao na nakakubli sa anino. 647, 3 bangkay. Tagasalin. Sa pag-asa sa kanyang matinding espiritual na lakas, matutukoy ni Alvin na ang 3 taong ito ay ang 3 tao na sumusunod sa kanya 3 buwan na ang nakakaraan, at tila sila ay ipinadala ng asawa at anak ng Zhang Clan Patriarch. Tungkol sa kanilang layunin, malabong mahulaan ni Alvin na dapat silang narito upang kitilin ang kanyang buhay. Dahil lahat kayo ay napakatyaga at naghintay ng 3 buwan. Pagkatapos ay paglalaroan kita. Si Alvin ay nakatayo sa labas ng Darkstone Estate, at ang mga sulok ng kanyang bibig ay kumulat sa isang masamang ngiti. Siyempre, ang 3 tao na nakakubli sa anino ay tiyak na hindi makikita ang kasalukuyang ngiti ni Alvin. Kasunod nito, kumilos si Alvin na parang walang nangyari at dumistansya sa Darkstone Estate. Malinaw na napansin ni Alvin na pagkatapos niyang umalis, ang 3 taong iyon ay sumunod sa kanyang likuran na parang mga anino, at para silang 3 hibla ng kanser. Hindi nagtagal, dumaan lang si Alvin sa isang malayo at walang laman na eskinita. Bukod kay Alvin, wala ni isang tao ang makikita sa magkabilang gilid ng eskinita. Whoosh! 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 Sa sandaling ito, 3 bulong ng hangin na tumatagos sa tainga ay tangay ng hangin sa halos parehong saglit, at sila ay sumugod patungo kay Alvin. Sa isang kisap mata, si Alvin ay napapaligiran ng 3 nasa katanghaliang gulang na mga lalaki na nakasuot ng itim na damit, at parang isang langit na sumasaklaw sa lambat ang mahigpit na nakakulong sa kanya. Si Alvin ay may walang pakialam na ekspresyon nang harapin ang biglaang pagdating ng 3 tao.
Ang tanawin sa harap ng kanyang mga mata ay lampas sa kanyang inaasahan. Kung hindi ako nagkakamali, dapat kayong lahat ay ipinadala ng asawa ng patriarch ng Zangclan at ng pangalawang young master, tama ba? Walang pakialam na tumingin si Alvin sa mga lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng itim at dahan-daang nagsalita. Ang tatlong lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng itim ay nanatiling hindi nagbabago sa ekspresyon, at parang hindi nila narinig ang mga salita ni Alvin. Ngunit si Alvin na may matinding kakayahan sa pagmamasid ay nakapansin pa rin ng bakas ng pagkagulat sa kaibuturan ng kanilang mga mata. Sila talaga. Ngayon ay ganap na itong kinumpirma ni Alvin. Patayin. Biglang sumigaw ang nasa katanghaliang lalaki na nakatayo sa kaliwang bahagi ni Alvin sa mahinang boses. Halos sa sandaling matapos siyang magsalita, gumalaw siya na parang nag-transform sa isang nagugutom na tigre na bumuka ang dugong bibig nito habang sumusugod ito kay Alvin. Para sa dalawa pa niyang kasama, sinalakay siya ng mga ito. Whoosh! 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 Sa sandaling kumilos sila, 11 sinaunang sungay na dragon silhouette ang lumitaw sa itaas ng bawat isa sa kanila. Sa sandaling ito, hindi ginamit ng tatlo ang kanilang mga espiritong sandata o konsepto. Sa madaling salita, ang kanilang tunay na paglilinang ay nasa ikawalong antas ng Void Initiation Stage. Ang cultivation na inihayag nilang tatlo ay hindi ni Kay titing na nakakagulat kay Alvin. Dahil nang mapansin niya ang tatlong taong ito 3 buwan na ang nakararaan, ginamit ni Alvin ang kanyang espiritual na lakas upang makita ang kanilang mga cultivation. 3 ikawalong antas ng Void Initiation Stage na mga martial artist. Sa oras na iyon, ang cultivation ni Alvin ay nasa ika-5 antas lamang ng Void Initiation Stage, at hindi banggitin ang paggamit ng quasi-royal grade spirit weapon, kahit na gamitin niya ang lahat ng kanyang kakayahan, mahirap pa rin silang patayin. Kahit na ginamit ni Alvin ang kanyang espiritual na lakas na nakamit ang ika-7 antas ng Void Initiation Stage at naisagawa ang Soul Skill, 1000 Illusions, imposible pa ring gumawa ng anuman laban sa kanila. Kaya sa oras na iyon, kumilos si Alvin na parang hindi niya napansin ang mga ito. Sa anumang kaso, ang Darkstone Estate ay protektado ni Haring Sandro, at hindi siya nag-aalala sa pagpasok nilang tatlo para patayin siya. Ngayon, ang kanyang cultivation ay umabot na sa ika-6 na antas ng Void Initiation Stage, at ang kanyang spiritual force ay sumunod dito upang makapasok sa ika-8 antas ng Void Initiation Stage. 3 8th level Void Initiation Stage na martial artist, at wala sa kanila ang Inscription Masters. Ito ay isang bagay na nakumpirma na ni Alvin 3 buwan na ang nakakaraan. Kung mayroong isang Inscription Master sa kanilang tatlo, kung gayon kapag ginamit ni Alvin ang kanyang espiritual na lakas upang makita ang kanilang mga cultivation 3 buwan na ang nakakaraan, tiyak na napansin nila ito. Ngunit hindi man lang napansin ng tatlo sa kanila ang espiritual na lakas ni Alvin sa araw na iyon, at malalaman ni Alvin mula rito na walang Inscription Master sa gitna nila. Nang makaharap ang 3 8th level Void Initiation Stage martial artists na lumalapit ng may panganib, dumilat ang mga mata ni Alvin habang ang mga hibla ng madilim na ilaw ay nagsimulang kumukutitap sa loob. 1000 Illusion. Sa susunod na sandali, ang espiritual na lakas ni Alvin ay agad na sumanib sa soul brand sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa upang isagawa ang soul skill na tanging sa kanya lamang. Isang illusory space na mahirap unawain ang ginawa ni Alvin, at ito ay sweep out para bumalot ng 10 metro sa paligid ng lugar na kinaroroonan niya. Kasabay nito, ang 3 pang-8 antas ng Void Initiation Stage na nasa katanghaliang gulang na mga lalaki na nag-withdraw ng kanilang mga sandata ng espirito at ginamit ang kanilang konsepto ay sunod-sunod na pumasok sa ilusyon na espasyo. Sa larangan ng pangitay ni Alvin, pagkatapos na lumapit sa kanya ang 3 tao, agad nilang binago ang kanilang mga target at nagsimulang makipaglaban sa isa't isa. Samantala, hindi nagmamadaling naglakad si Alvin sa gilid ng liblib na eskinita at masayang pinanood ang 3 tao na naglalaban ng kontento. Ang labanan sa pagitan ng 3 tao ay lubhang kalunos-lunos, at ang isa sa kanila ay lubhang nasugatan sa magkasanib na pag-atake ng iba pagkatapos ng maikling sandali. Isang matinis na sigaw ang umalangaw-ngaw, at ang taong lubhang nasugatan ay pinatay ng 2 pang tao.
Malamig na pinagmamasdan ni Alvin mula sa gilid ng ang lalaking nakaitim na nasa katanghaliang gulang ay nahulog sa isang pool ng dugo. Bagaman siya ay ganap na estranghero sa 3 tao na nauna sa kanya, dahil gusto nila siyang patayin, natural na hindi siya magpipigil. Darating ang karma balang araw para kumagit. Sa parehong oras, ang natitirang 2 tao ay nagsimulang makipaglaban sa isa't isa. Makalipas ang kalahating oras, isa pang tao ang napatay. Ang huling tao ay nasugatan ng husto at nasa tarangkahan ng kamatayan, at ginamit niya ang kanyang espiritong saber upang suportahan ang kanyang sarili. Malinaw, hindi siya mabubuhay ng matagal. Clap 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 clap. Nang makita niya na ang taong ito ay hindi nabanta, pumalakpak si Alvin habang pinapakalat niya ang illusory space na nilikha ng soul skill, 1000 illusion. Kasabay nito, napansin ng nakaitim na lalaking nasa katanghaliang gulang na nasugatan ng husto at sa pintuan ng kamatayan na nilisan niya ang misteryosong lugar na iyon upang bumalik sa malayong eskinita. Sa isang sulyap, napansin niya ang 2 niyang kasama na patay sa balang dugo, at hindi niya maiwasang mamatla. Hindi nagtagal, napansin niya ang isang nakakatakot na bagay. Ang mga sugat sa 2 niyang kasama ay pamilyar sa kanya. Kasunod nito, bumaba ang kanyang tingin sa espiritong saber sa kanyang kamay. Walang tigil na tumutulo mula rito ang sariwang dugo. Ito. Ako iyon. Ang mukha ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ay namutla habang naghihigpit ang kanyang mga mag-aaral, at nagsimulang manginig ang kanyang katawan. Ayaw niyang maniwala na totoo ang lahat ng ito. Eksakto, ikaw iyon. Sa parehong oras, isang walang malasakit na boses ang pumasok sa mga tainga ng nasa katanghaliang lalaki sa isang napapanahong paraan, at ito ay naging sanhi ng kanyang pagtataka. Ikaw. Paano mo? Hindi. Imposible. Nang lumingon ang nasa katanghaliang gulang na lalaki, nakita niya si Alvin, na nakatayo sa gilid ng eskinita na parang walang nangyari, at hindi niya maiwasang matakot hanggang sa walang tigil na umiling-iling ang kanyang ulo. As far as he was concerned, imposibleng maging totoo ang lahat ng nasa harap niya. Halatang 2 beses na niyang pinatay ang binata kanina. Ngunit ngayon, maayos na ang binata, ngunit sa halip ay patay na ang 2 niyang kasama. Walang imposible. Walang pakialam na sinulyapan ni Alvin ang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng itim, at tila napansin ang hindi paniniwala ng lalaking nasa katanghaliang gulang, dahan daw ang sinabi ni Alvin, maraming bagay sa mundong ito na hindi mo maintindihan. Katulad ng nangyari kanina. Marahil, hindi mo talaga alam kung paano ka biglang nakarating sa ibang lugar at hindi mo alam kung bakit muli akong lilito pagkatapos mo akong patayin ng 1 beses. At the same time, hindi mo akalain na ang 2 taong sunod-sunod mong pinatay ay kapwa mo kasama. Habang nagsasalita si Alvin, ang bawat salita niya ay tila naging matalas na talim na walang tigil na tumagos sa dibdib ng nasa katanghaliang gulang na lalaki, at naging sanhi ito ng panginginig ng katawan ng medyo may edad na. Sa kasalukuyan, sa mga mata ng nakaitim na nakadamit na nasa katanghaliang gulang na lalaki, ang binata na nakadamit ng violet na may ngiti sa kanyang mukha ay walang pinagkaiba sa isang demonyo. Devil. You. Devil ka. Devil ka. Devil. Siguro. Ang mga sulok ng bibig ni Alvin ay gumulong sa isang malabong masamang ngiti. Devil. Papatayin kita. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay nagpumiglas kay Alvin at patayin si Alvin. Ngunit sa kasamaang palad, isang hakbang pa lamang siya palabas ng ang kanyang katawan na nawala ng suporta ng kanyang espiritong saber ay hindi na nakayanan ang sarili at bumagsak sa lupa. Masyadong mabigat ang mga sugat niya. Kung mayroon kang ibang buhay, tandaan na huwag maging alipin ng iba. Sa pamamagitan lamang ng pagiging isa sa tuktok ay makokontrol mo ang iyong sariling kapalaran. Kasabay ng pagsalita ni Alvin nang walang pakialam, ang origin energy sa kanyang kamay ay namuo at naging 3 talampakan ang haba ng talam, at pagkatapos ay tumaas at bumagsak ang kanyang kamay upang wakasan ang buhay ng lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng itim. Dahil pareho kayong gustong maglaro, samahan na kita.
Matapos ikalat ni Alvin ang 3 talampakang haba ng talam sa kanyang kamay na nakondensed sa anyo mula sa Origin Energy, mabilis siyang lumingon upang tumingin sa direksyon ng Zangclan Estate, at ang kanyang mukha ay natatakpan ng isang layer ng yelo. Kasunod nito, itinaas ni Alvin ang kanyang kamay para tanggalin ang sinturon ng isa sa mga nasa katanghaliang gulang na lalaki bago itali ang 3 bangkay. Sa susunod na sandali, kinaladkad ni Alvin ang 3 bangkay habang pumailan lang siya sa langit. Whoosh! Kahit na may bitbit siyang 3 bangkay, ang mga galaw ni Alvin ay napakabilis pa rin, at tila siya ay naging isang bug zone ng hangin na mabilis na dumating bago ang pasukan ng Zangclan Estate. Young Master Alvin. Kakababa pa lang ni Alvin sa labas ng pasukan ng Zangclan Estate nang ang mga gwardya ng Zangclan sa labas ay magalang na yumuko kay Alvin. Bahagyang ngumiti si Alvin at tumango sa mga gwardya ng Zangclan na ito, at naging sanhi ito ng pakiramdam nila na parang naliligo sila sa simoy ng tag-araw. Talagang mabait si Young Master Alvin. Tulad ng inaasahan sa kaibigan ng eldest Young Master, hindi siya mayabang o mayabang. Ang 3 gwardya ng Zangclan ay nagbulungan sa diskusyon at lubos nilang pinahahalagahan si Alvin. Yan. 3 bangkay. Hindi nagtagal, nakita ng isang Zangclan guard na may matalim na tingin na talagang kinakaladkad ni Alvin ang 3 bangkay at itinapon ang mga ito sa bakana ng Zangclan Estate. Ano ang gustong gawin ni Young Master Alvin? Sa loob ng ilang sandali, bahagyang namutla ang mga gwardya ng Zangclan at naramdaman nilang namamanhid ang kanilang mga anit. Hindi ba't ang binata na nakadamit ng violet ay kaibigan ng kanilang Young Master? Ang pagdadala ng mga bangkay upang bisitahin ay hindi isang bagay na ginawa ng isang kaibigan, tama? Kilala ba ninyo ang 3 taong ito? Tumingin si Alvin sa mga gwardya ng Zangclan at bahagyang ngumiti habang nagtatanong. Ngunit sa sandaling ito, ang kanyang ngiti ay walang pinagkaiba sa ngiti ng isang demonyo nang pumasok ito sa mga mata ng mga gwardya na ito. Gayunpaman, hindi pa rin nila napigil ang ilipat ang kanilang mga tingin sa 3 bangkay. Pagkaraan ng ilang sandali, ang kanilang mga ekspresyon ay napalitan ng pagkagulat. Sila. Hindi ba sila ang mga bantay sa tabi ng asawa ng patriarch? Sila na. Naaalala ko pa noong ikinasal si Madam over all those years ago, itong 3 taong ito ay bahagi ng dote ni Madam. Nakilala ng ilan sa mga gwardya ng Zangclan ang 3 bangkay na ito sa isang sulyap. Lahat sila ay nabubuhay sa ika-8 antas ng Void Initiation Stage. Siguro kung sino ang pumatay sa kanila. Ang relasyon ni na Madam, Second Young Master, at Young Master Alvin ay parang pwede bang? Sa ilang sandali, ang mga gwardya ng Zangclan ay tumingin kay Alvin na may nakakatakot na ekspresyon. Bagamat hindi nila naisip na may kakayahan si Alvin na pumatay ng 3 8th level Void Initiation Stage martial artists, maaaring isang eksperto na sumusuporta kay Alvin ang gumawa ng hakbang para patayin ang 3 taong ito. 648. Handa ba kayong lahat na tumulong at dalhin sila sa audience hall ng inyong Zangclan? Tumingin si Alvin sa mga gwardya ng Zangclan at dahan-daang nagsalita. Ang mga gwardya ng Zangclan ay namutla sa ekspresyon nang marinig nila ito, at lahat sila ay nagkatinginan, ngunit walang nang ahas na sumang-ayon. Young Master Alvin, huwag mo kaming pahirapan. Sa di sinasadya, tumawa ng mapait ang isang Zangclan guard. Mga subordinate sila ni Madam. Baka hindi ka natatakot kay Madam, pero kami. Oo. Nagmamadaling tumango ang ibang mga gwardya ng Zangclan. Tumaas ang mga kilay ni Alvin at hindi nagulat, at nagpatuloy siya. Pagkatapos ay ipaalam sa akin ang pinakamatandang Young Master at hilingin sa kanya na pumunta sa audience hall. Hindi naman ito dapat maging problema, di ba? Hindi ito problema. Ang mga gwardya ng Zangclan ay nagmamadaling sumagot. Kasunod nito, si Alvin ang nanguna upang kaladkarin ang 3 bangkay papunta sa Zangclan Estate, at kinaladkad niya ang mahabang mantsa ng dugo na direktang patungo sa Zangclan Audience Hall. Sa likod ni Alvin, isang gwardya ng Zangclan ang nagtungo sa kabilang panig na naguguluhan. Ang direksyon na kanyang tinatahak ay mismong ang courtyard kung saan ang Zangclan's eldest Young Master, si Sandro, ay tinutuluyan. Young Master Alvin.
Nang dumating si Alvin sa labas ng Zangclan Audience Hall, nakilala ng mga katulong na nagbabantay sa labas si Alvin. Sa ilang sandali, ang mga ekspresyon ng mga katulong na ito ay namutla. Dahil nakita nila ang tatlong bangkay na kinaladkad ni Alvin. Bang! Sa pagtaas ng kanyang kamay, direktang inihagis ni Alvin ang tatlong bangkay sa pasukan ng Zangclan Estate, at pagkatapos ay tahimik na tumayo sa gilid ng hindi pumapasok. Pakisabihan ng iyong patriarch, ang asawa ng patriarch, ang pangalawang young master, at ang iba't ibang elder, at anyayahan sila. Tumingin si Alvin sa mga katulong na nakatayo sa gilid na may bahagyang maputlang ekspresyon at dahan-daang nagsalita. Nagmamadaling tumango ang mga katulong nang marinig ito, at saka umalis na parang tumatakas. Nang makita niya ang mga kilos ng mga katulong na labis na pinalabis, nahihiyang hinimas ni Alvin ang kanyang ilong. Ganoon na ba ako kay Tekot? Hindi nagtagal, may sumilay na figure. Swoosh! Ang figure ay napakabilis, at nakatayo ito sa gilid ni Alvin sa isang kisap mata. Kuya Alvin, ano ang nangyayari? Ang unang dumating ay eksaktong Sandro. Malinaw, ang gwardya ng Zangclan na pumunta para hanapin si Sandro ay hindi masyadong nagsalita, kaya hindi alam ni Sandro kung ano ang eksaktong nangyari. Kuya Zang. Bahagyang ngumiti si Alvin kay Sandro, at pagkatapos ay itinuro niya ang tatlong kalapit na bangkay. Ngayon lang napansin ni Sandro ang tatlong bangkay na ito at ang mantsa ng dugo sa buong daan, at hindi niya maiwasang sumimangot. Sino sila? Sa ilang sandali, bumaba ang tingin ni Sandro sa tatlong bangkay. Sa isang sulyap, kitang-kita niya ang hitsura ng tatlong bangkay. Biglang sumingot ng malamig si Sandro gamit ang boses na napakalamig sa sukdulan. Malinaw, nakilala niya ang tatlong bangkay, at sinabi niya sa mahinang boses. Yung bit asterisk H. Ngayon, natural na naunawaan ni Sandro ang nangyari. Tiyak na ang pangalawang ina niya ang nagpadala ng mga tao para harapin si Alvin, ngunit sa halip ay pinatay sila ng mga eksperto ng Darkstone Empire. Ngayon ay dinala ni Alvin ang tatlong bangkay upang tuligsain ang mga krimen. Kuya Alvin, maaari kang maging mahinahon. Tiyak na bibigyan kita ng paliwanag tungkol sa bagay na ito. Nagsalita si Sandro ng salita sa salita gaya ng kanyang ipinangako. Tumango si Alvin dahil naniniwala siya kay Sandro. Kung hindi dahil sa paniniwala niya kay Sandro, hindi na lang niya hahatakin ang tatlong bangkay na ito sa Zangclan ng ganito. Anong nangyayari? Hindi nagtagal, dumating na rin ang patriarch, at ang kanyang ekspresyon ay sobrang hindi magandang tingnan habang tinitingnan niya ang mantsa ng dugo sa buong daan. Pare, tingnan mo sila. Masyadong madilim ang ekspresyon ni Sandro habang itinuturo niya ang tatlong bangkay. Napatingin ang Zangclan patriarch, at nagdilim ang kanyang ekspresyon. Bakit sila? Hindi ba sila ang mga bantay sa tabi ng iyong pangalawang ina? Paano sila namatay dito? Hindi sila namatay dito. Kung hindi ako nagkakamali, dapat sila ay ipinadala ng pangalawang ina upang patayin si Brother Alvin, at ang kinalabasan ay sa halip ay papatayin ng mga eksperto ng Darkstone Empire sa likod ni Brother Alvin. Nagsalita si Sandro sa mahinang boses. Nagdilim ang ekspresyon ng patriarch nang marinig niya ito, at pagkatapos ay tumingin siya kay Alvin na parang gusto niyang kumpirmahin ito. Kuya Alvin, ganito ba talaga? Patriarch Zhang, talagang gusto akong patayin ng tatlo. Ngunit sa kasamaang palad para sa kanila, hindi sila nagtagumpay. Tumango si Alvin. Ang mga kilay ng patriarch ay nagsalubong ng mahigpit at ang kanyang ekspresyon ay nagbabala nang marinig niya ito, at pagkatapos ay tumingin siya kay Sandro at sinabing, tawagan ang iyong pangalawang ina. Hindi pa kumikibo si Sandro nang magsalita na si Alvin. Huwag kang mag-alala Patriarch Zhang, nakiusap na ako sa isang tao na mag-imbite ng madam at pangalawang young master. Tumigil sa paggalaw si Sandro nang marinig niya ito, samantalang, mas lalong lumalim ang pagsimangot sa mukha ng Patriarch. Noong una, iniisip niya na pagkatapos niyang paalisin si Sandro, tatalakayin niya ng maayos si Alvin at tingnan kung ang bagay na ito ay mapapawalang bisa. Pagkatapos ng lahat, ang bagay na ito ay may kaugnayan sa kanyang pangalawang asawa. Ngunit ngayon, halatang nakakagamit lang siya ng voice transmission para hikayatin si Alvin.
Kapatid na Alvin, ang aking Zangclan ay may kasalanan sa bagay na ito. Paano ito? Para sa kapakanan ng pagpapahayag ng katapatan ng aking Zangclan, hanggat ito ay nasa loob ng mga limitasyon ng kakayahan ng aking Zangclan, kung gayon ang aking Zangclan ay hindi magdadalawang isip na tuparin ang iyong kahilingan. Isang voice transmission ang tumunog sa mga tainga ni Alvin, at napagtanto niya na ito ang voice transmission ng Zangclan Patriarch. Patriarch Zang. Napatingin si Alvin sa Zangclan Patriarch at sumagot sa pamamagitan ng voice transmission. Ako at si Kuya Zang ay magkaibigan, at ikaw ang kanyang ama. Logically speaking, I should to call you uncle. But with regards to today's matter, I hope that uncle can conduct public affairs without allowing private affairs to interfere and give me justice. Hindi napigilan ng Patriarch na tumawa ng mapait nang marinig ito. Alam niya na gustong ipaglaban ni Alvin ang kanyang pride. Pagkaraan ng maikling sandali, maraming tao ang sunod-sunod na dumating, at sa maikling sandali, mahigit 10 matatandang Zangclan ang dumating. Ito. Natigilan ng Patriarch nang makita niya itong mga matatandang Zangclan. Tito, hiniling ko sa isang tao na imbitahan ang lahat ng matatanda. Malalim na sumulyap si Alvin sa Patriarch, na naging sanhi ng pagkibot ng mga sulok ng bibig nang huli nang makita niya ang mga bakas ng takot mula sa kanyang mga mata. Ngayon lang napagtanto ng Patriarch ng Zangclan na hindi lamang ang nakadamit na violet na binata na ito ay nagtataglay ng pambihirang likas na talento, maging ang kanyang pag-iisip ay maingat at maislan, hanggang sa puntong naging sanhi ng bahagyang manhid ng kanyang anit. Kasunod nito, sinulyapan niya si Sandro. Alam niya na ang dahilan kung bakit nang-ahas si Alvin na gumawa ng planong ito ay walang alinlangan dahil sa presensya ng bargaining chip na ito, ang kanyang anak. Hindi masasabi kung ang kanyang anak ay hindi nakikialam sa usapin ngayon, si Alvin ay talagang hindi makakapagdulot ng kaguluhan. Anong mapanlinlang na tao? Bilang Patriarch ng isang angkan, ano ang hindi niya nakita sa buong buhay niya? Anong uri ng malalaking bagyo ang hindi niya naranasan? Ngunit ngayon, sa harapan ng binata na nakadamit ng violet, bakas ng takot ang bumungad sa kaibuturan ng kanyang puso. Ilang taon na ang batang ito. Nagtataglay ng gayong nakakatakot na kakayahan sa plano sa murang edad. Kapag siya ay lumaki sa hinaharap, natatakot ako na siya ay isang demonyo na nagkatawang tao. Ito ay isang bagay na hindi niya pinagdudahan kahit kaunti. Patriarch, anong nangyari? Mabilis na napansin ng 10 matatanda ang 3 bangkay na nakagapos, at hindi nila maiwasang mapangiwi habang nagtatanong sa Patriarch. Hindi pa nagsasalita ang Patriarch nang hindi napigilan ng isang elder na mapasigaw sa gulat. Di ba sila yung mga bantay sa tabi ni Madam? Mga bantay talaga ni Madam. Bagaman ang mga gwardya ni Madam ay nagmula sa angkan na pinanggalingan ng Madam, dahil bahagi sila ng dote ng magpakasal si Madam sa ating Zangclan, kung gayon sila ay mga miyembro ng ating Zangclan. Sino ba ang napakalakas ng loob na kahit na manggahas na patayin ang mga miyembro ng ating Zangclan? Sa ilang sandali, ang grupo ng mga matatanda ng Zangclan ay nagalit. Samantala, ang asawa ng Patriarch at ang pangalawang young master ay dumating ng huli. Nang makita nila ang 3 lalaking nasa katanghaliang gulang na nakaitim na nakadamit, nagdilim ang kanilang mga ekspresyon. Madam, kung hindi ako nagkakamali, sila dapat ang bantay sa tabi mo, di ba? Sa lalong madaling panahon, isang Zangclan elder ang nagtanong sa asawa ng Patriarch. Hindi magandang tingnan ang mukha ng asawa ng Patriarch, ngunit tumango pa rin ito. Ito ay isang bagay na hindi niya maitatanggi. Huwag kang mag-alala Madam, kahit sino pa ang pumatay sa inyong mga guard, hinding-hindi ito pababayaan ng ating Zangclan na nakahiga. Ginagarantiyahan ng ilang matatandang Zangclan ang asawa ng Patriarch, at naging dahilan ito para matakot siyang malaman. Mga matatanda, lahat kayo ay hindi alam ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari, kaya mas mabuti kung hindi kayo naiinip na ipakita ang inyong katapatan. Sa sandaling ito, nagsalita si Sandro na may tonong puno ng pangungutya. Eldest young master, anong ibig mong sabihin? Agad, ang mga matatandang Zangclan ay nataranta. Kuya Alvin, sabihin mo sa kanila. Tumingin si Sandro kay Alvin at tumango.
Huwag magatubiling magsalita ng direkta, at hindi na kailangan ng anumang pag-aalinlangan. Tumango si Alvin at dahan-daang nagsalita. Ang tatlong taong ito ay pinatay ng mga eksperto ng aking Darkstone Empire. Ang dahilan ay dahil buong 3 buwan silang nag-ambush sa labas ng ari-arian na tinitirhan namin, at direkta silang gumawa ng isang nakamamatay na suntok sa akin nang umalis ako sa estate ngayon. Buti na lang, may eksperto akong nagpoprotekta sa akin. Kung hindi, patay na ako. Nang matapos magsalita si Alvin, at pagkatapos ay tumingin siya ng malalim sa asawa ng Patriarch at pangalawang young master na may hindi magandang tingnan na mga ekspresyon. Mula nang dumating ako sa Dark Cloud Dynasty's capital, wala akong sinaktan kahit kanino. Ang tanging mga taong nagkaroon ng conflict sa akin ay ang asawa ng Patriarch at second young master. Kaya, dinala ko ang 3 bangkay na ito sa Zangclan Estate. Ang mga katotohanan ay nagpapatunay na hindi ako nagkamali. Ang mga taong ito ay mga subordinate ng asawa ng Patriarch. Natapos si Alvin sa isang hininga, samantalang ang grupo ng mga matatanda ng Zangclan ay nagkatinginan at lahat ay walang imak. Madam, totoo ba ang sinabi niya? Sa lalong madaling panahon, isang Zangclan elder na higit sa 100 taong gulang na may puting buhok at puting kilay ay nagtanong sa asawa ng Patriarch sa mahinang boses. Pinili ng asawa ng Patriarch na tumahimik, at halatang tahimik niyang inamin ito. Mga elder, sana ay huwag ninyong hayaang makagambala sa pampublikong tungkulin ang mga pribadong bagay ngayon. Kaibigan ko si Brother Alvin, at sana ay mabigyan ninyo siya ng hustisya. Kung hindi, ako, si Sandro, ay aalis na sa Zangclan mula sa sandaling ito. Nagsalita si Sandro ng may determinadong tono. Umalis sa Zangclan. Sa sandaling sinabi ito ni Sandro, lahat ng naruroon kasama si Alvin ay natigilan. Kuya Zang. Tumingin si Alvin kay Sandro habang umusbong ang matinding init sa kanyang puso. Sa kabilang banda, namutla ang ekspresyon ng asawa ng Patriarch at pangalawang young master. Sa una ay hindi nila sineseryoso ang bagay na iyon. Pagkatapos ng lahat, kahit na ano, si Alvin ay isang tagalabas lamang. 649. Sa ganang kanila, ito ang Zangclan. Hindi pa banggitin na ang Patriarch ng Zangclan ay kanilang asawa o ama, kahit na imposible para sa lahat ng matatandang Zangclan na pumanig sa isang tagalabas tulad ni Alvin. Ngunit ngayon, idiniin ni Sandro ang kanyang paa sa bagay na ito at ang kanyang mga salita na nagbabanta sa lahat sa Zangclan ay naging dahilan upang mapansin nila ang panganib. Ang mga matatanda ng Zangclan ay nakabawi mula sa kanilang pagkagulat at lahat ng kanilang mga ekspresyon ay nagdilim. Tanging ang Patriarch ng Zangclan ang may walang magawa at mapait na ngiti sa kanyang mukha, at tila napagtanto niya mula pa noong unang panahon na gagawin ito ni Sandro. Sa ilang sandali, ang grupo ng mga matatanda ng Zangclan ay nagkatinginan, at ang kapaligiran sa pinangyarihan ay naging tahimik. Malinaw na alam ni Alvin na ang grupo ng mga matatanda ng Zangclan ay malamang na nakikipag-usap sa pamamagitan ng voice transmission ngayon. Hindi nagtagal, magkakaroon na sila ng kahihinatnan. Sa likas na talento at lakas ni Big Brother Zang, napakadali para sa kanya na umaban mula sa Dynasty Martial Competition, at kahit na hanggang sa lawak na malamang na makalusot si Kuya Zang sa Void Interpretation Stage bago ang Martial Competition ng 10 Dynasties. Ang isang batang henyo sa Void Interpretation Stage ay sapat na para maging tanyag sa Martial Competition ng 10 Dynasties at durugan ang lahat. Kung ang isang batang henyo na tulad nito ay nakakuha ng isang napakalaking karangalan sa martial competition ng 10 Dynasties, kung gayon bilang kapangyarihan na pinanggalingan niya. Ang Zangclan ay tiyak na makakakuha ng maraming benepisyo. Kaya, sa sandaling ito, imposible para sa Zangclan na payagan si Kuya Zang na umalis. Ito ay isang bagay na lubos na natitiyak ni Alvin. Pinatunayan ng mga katotohanan na ang mga iniisip ni Alvin ay ganap na tama. Ang grupo ng mga matatanda ng Zangclan ay mabilis na nagkaroon ng isang karaniwang pananaw, upang sundin ang kagustuhan ni Sandro at parusahan ang may kasalanan. Pinakamatandang young master.
Sa gitna ng grupo ng mga matatanda ng Zhang clan, ang puting buhok at puting kilay na elder na may pinakamataas na prestihiyo ay dahan-daang nagsabi, kahit na ang bagay na ito ay may kaugnayan sa madam at pangalawang young master, ngunit tulad ng sinasabi, lahat ng tao ay pantay-pantay sa mata ng batas, kaya natural na hindi tayo maaaring maging partial. Gayunpaman, kung isa sa alang-alang ang little brother na ito naganap na hindi nasaktan sa kanya at ang tatlong tao na ang mga krimen ay napatay na ng Chang, ayon sa mga patakaran ng Chang. Ng madam at pangalawang young master ay hindi ginagarantiyahan ang kamatayan. Hindi nito ginagarantiyahan ang kamatayan. Ngunit ito ay dapat na sapat na upang pilayin ang kanilang paglilinang, tama ba? Diretsyong nagsalita si Sandro. Pilayan ang kanilang paglilinang. Sa sandaling matapos magsalita si Sandro, naging mabigat ang kapaligiran sa eksena. Sa Cloud Continent kung saan nanag ang martial daw at iginagalang ang mga malalakas, sa karamihan ng mga martial artist, ang kanilang paglilinang ay dapat na mas mahalaga kaysa sa kanilang buhay. Kung wala sila sa kanilang paglilinang, kung gayon ang pamumuhay ay mas masahol pa sa kamatayan. Sa kabilang panig, nang marinig ng asawa ng Zhang clan patriarch at second young master si Sandro, namutla ang kanilang mukha. Lampoy ng ating paglilinang. Inay, ayoko pong mapilayan ang aking pagtatanim. Ang pangalawang young master ay nanginginig sa takot, at siya ay halos maluha habang nagsasalita. Roland. Huwag kang mag-alala, walang makapipigil sa iyong paglilinang. Huminga ng malalim ang asawa ng patriarch at humakbang pasulong, pagkatapos ay tumingin siya kay Sandro at sinabi sa mahinang boses, kung wala ang utos ko, imposibleng may ibang mag-utos tungkol sa mga bantay sa tabi ko. Kaya, ang bagay na ito ay walang kaugnayan kay Roland. Walang pakialam na sinabi ni Sandro, kung ito ay walang kaugnayan, kung gayon ito ay walang kaugnayan. Ngunit ang iyong paglilinang ay dapat na baldado upang mabigyan ng paliwanag ang aking kapatid na Alvin. Ang asawa ng patriarch ay malamig na bumantong hininga, at may ekspresyon na parang inilagay niya ang sarili sa awa ng Zhang clan. Ngunit ang kanyang mga mata ay puno pa rin ng layuning pumatay habang sila ay nakatitig sa kalapit na Alvin. Lumubog ang mukha ni Alvin nang maramdaman niya ang layunin ng pagpatay sa asawa ng patriarch. Ito ay dumating na sa ito, gayon pa man ang mapot na babaeng ito ay napaka-impervious pa rin. Karapat-dapat talaga siyang mamatay. Gawin mo. Napabuntong hininga ang Zhang clan patriarch nang makita niyang nakatingin ang grupo ng mga elder, at winuwagayway niya ang kanyang kamay habang nagsasalita. Enforcement elder. Ang mapuputing kilay at puting buhok na matanda ay tumingin sa isang matandang nakasuot ng berdeng damit at dahan-daang nagsalita. Ang matanda na nakasuot ng berdeng lalaki ay ang mismong enforcement elder ng Zhang clan. Madam, pasensya na po. Huminga ng malalim ang enforcement elder bago dahan-daang naglakad patungo sa asawa ng patriarch. Malamig na pinanood ni Alvin ang lahat ng ito mula sa gilid. Nang dumating ang enforcement elder sa tabi ng asawa ng patriarch at dahan-daang itinaas ang kanyang kamay. Huwag mong hawakan ang aking ina. Isang paputok na sigaw ang biglang umalangaw-ngaw, si Roland ang hindi nakatiis na panoorin, at ang kanyang figure ay umilo upang hamarang sa harap ng asawa ng patriarch at hamarang sa enforcement elder. Ikalawang young master. Nang makita ng enforcement elder si Roland na nakikialam, hindi niya napigil ang tumawa ng mapait at dahan-daang ibinaba ang kanyang kamay. FK off. Kung hindi, mapilayan ka rin. Nanliit ang mga mata ni Sandro nang may malamig na liwanag na kumislap sa loob nito, at sumigaw siya ng may malalim na boses. Nang marinig ni Roland ang mabangis na sigaw ni Sandro, ang kanyang mukha ay hindi naiwasang maging nagbabala, at ang kanyang katawan ay nagsimulang manginig. Ikaw, Sandro. I'm your blood-related younger brother. Blood-related younger brother. Ngumisi si Sandro. Ngayon ay inaamin mo na ikaw ang aking nakababatang kapatid. Noong nakaraan, kaya kung tiisin ito kapag pinahirapan mo ako, at maaari kong iwasan ang pag-abala tungkol dito sa iyo. Ngunit ngayon, sinubukan mong gawin ng mag-ina na gumawa ng masama sa aking kaibigan, at talagang hindi ako tatayo.
Ang mga salita ni Sandro ay binigkas ng matibay, nakakatakot kay Roland hanggang sa ang kanyang mukha ay namutla, at ang kanyang katawan ay nanginginig ng walang tigil ng walang anumang senyales ng paghinto. Roland! Tumabi ka! Ang asawa ng patriarch ay nagsalita sa mahinang boses. Ama! Hindi sinasadyang tumingin si Roland sa kanyang ama, ang patriarch ng Zhang clan. Ngunit sa kasamaang palad, ang patriarch ng Zhang clan mismo ay nasa isang mahirap na posisyon na walang paraan upang umatras din. Siya ay lubos na malinaw tungkol sa katangian ng kanyang panganay na anak na lalaki. Ang mga salitang binitiwan ng kanyang panganay na anak ay parang binuhusan ng tubig, at mahirap itong bawiin. Ngayon, kung hindi niya magawang magbigay ng paliwanag sa kanyang panganay, hindi siya nag-alinlangan kahit kaunti na ang kanyang panganay na anak ay aalis sa Zhang clan. Roland! Makinig ka, nanay! Umiling ang Zhang clan patriarch habang kinakausap niya si Roland. Ikalawang young master. Ang enforcement elder ay tumingin kay Roland at bumaantong hininga habang ang kanyang kamay ay muling tumaas. Sandro! Ngunit hindi pa rin kumikibo si Roland, at sa halip ay tumingin siya kay Sandro at sinabi sa mahinang boses, alam kong gusto mong panindigan ang kaibigan mo ngayon. Paano ito? Gagamitin ko ang isang bagay bilang kapalit. Hanggat pabayaan mo ang aking ina, ibibigay ko ang bagay na iyon sa iyo. Ang mga salita ni Roland ay naging dahilan upang ang karamihan sa mga taong naruroon ay hindi mapigil ang matigilan. Maibabalik ba ang usapin ngayon sa isang bagay? Hindi ako interesado. Gaya ng inaasahan, sinulyapan ni Sandro si Roland ng may pang-aalipusta at nagsalita ng walang pakialam. Sigurado ka bang hindi ka interesado dito? Huminga ng malalim si Roland habang dahan-daang itinaas ang kanyang kamay. Kung hindi ako nagkakamali, hinahanap mo na ang bagay na ito mula pa noong nakalipas na ilang buwan. Halos sa sandaling matapos magsalita si Roland, isang bagay ang lumitaw sa kanyang kamay. Ito ay isang kakaibang bagay na mukhang isang panggamot na materyal. Higit sa lahat, ang panggamot na materyal na ito ay mukhang isang ugat ng isang lumang puno, napakakaraniwan at walang halaga ang maaaring makita mula dito. Ang grupo ng mga matatanda ng Zhang clan ay orihinal na nag-isip na si Roland ay kukuha ng ilang kayamanan, ngunit hindi nila inaasahan na ito ay magiging isang hindi kapansin-pansing bagay, at hindi nila mapigilan ang kanilang mga ulo. Nadama nilang lahat na hindi may iligtas ni Roland ang kanyang ina. Gayunpaman, ang orihinal na kalmadong mukha ni Sandro ay ganap na natigilan nang makita niya ang mga gamot sa kamay ni Roland. Bakit parang pamilyar ang bagay na ito? Hindi nagtagal, nag-react si Roland sa kung saan niya ito nakita, at tumingin siya kay Alvin na nasa tabi niya. Kasalukuyan, si Alvin ay nakatayo doon na tulala, at nakatitig siya sa bagay na nasa kamay ni Roland. Edad. Ageless root. Ang damdamin ni Alvin ngayon ay mahirap ilarawan at labis na nasa sabik. Hindi niya akalain na ang bagay na inaasam niya araw at gabi ay lilito dito at lilito sa mga kamay ni Roland. Kuya Alvin. Samantala, isang napakalinaw na voice transmission ang pumasok sa mga tainga ni Alvin, at iyon mismo ang boses ni Sandro. Ikaw. Gusto mo bang ipagpatuloy ang pagbabayad sa aking pangalawang ina para sa kanyang mga aksyon, o gusto mo ba itong panggamot na materyal? Ngayon, naalala ito ni Sandro, ang bagay na nasa kamay ni Roland ay mismong ang ageless root na hiniling sa kanya ni Alvin na hanapin. Gusto ko ang panggamot na materyal. Hindi nagdalawang isip si Alvin at direktang nagsalita. Anong biro? Kahit na labis niyang kinasusuklaman ang asawa ng Zhang clan patriarch, bago ang ageless root, ang kaunting awayan sa pagitan niya at ng asawa ng patriarch ay wala. Ang ageless root ay isa sa dalawang pangalawang medicinal catalysts ng rebirth pill. Ang iba pang uri ng pangalawang medicinal catalyst, ang phoenix wing herb, ay nakuha na ni Alvin. Kahit na ang pinakamahalagang pangunahing medicinal catalyst ng rebirth pill, ang scarlet phoenix blood, ay nakuha na ni Alvin noon pa man. Para sa iba pang mga panggagamot na materyales, lahat sila ay napakakaraniwan, at matagal na itong inihanda ni Alvin. Sa kasalukuyan, masasabing mayroon na si Alvin ng lahat maliban sa isang mahalagang bagay na nakahanda. Hanggat nakuha niya ang ageless root, magagawa niyang direktang pinuhin ang rebirth pill.
Ang rebirth pill ay isang napakalakas na medicinal pill na maaaring magbigay daan sa paglilinang ng isang tao na umunlad ng mabilis. Ang kadakilaan ng pagpapabuti ng isang tao sa paglilinang ay nakakagulat. Nalampasan ko na ang ika-6 na antas ng Void Initiation Stage ngayon. Kung kaya kong ubusin ang rebirth pill, ang aking cultivation ay malamang na direktang makakapasok sa ika-9 na antas ng Void Initiation Stage sa maikling panahon. Ito ay isang bagay na hindi pinagdudahan ni Alvin. Ang nakapagpapagaling na lakas ng rebirth pill ay naitala ng detalyado sa loob ng mga alaala ng Rebirth Martial Emperor. Pagkatapos ng lahat, kapag ang nakapagpapagaling na lakas ng rebirth pill ay ganap na naubos, nagawa pa nitong pahintulutan ang Rebirth Martial Emperor na nakamit na ang Martial Emperor stage sa mga nakaraang taon na direktang makalusot sa ilang antas. Sa Martial Emperor stage, ang pagkakaiba sa pagitan ng bawat antas ay walang alinlangan na parang isang malaking bangin. Ang origin energy na may isang antas lamang sa pagkakaiba ay malamang na malampasan ang pagkakaiba sa pagitan ng kasalukuyang origin energy ni Alvin at ng origin energy ng isang eksperto sa unang antas ng Martial Monarch stage. Naiintindihan ko. Pagkatapos niyang makuha ang tugon ni Alvin, tumango si Sandro at pagkatapos ay tumingin kay Roland habang walang pakialam na sinabi niya, "Deal." Deal. Dahil sa mga salita ni Sandro, hindi napigilan ni Roland na huminga ng maluwag. Sa totoo lang, wala siyang kumpiyansa noon. Bagamat alam niya na sinimulan ni Sandro na maghanap ng panggamot na material sa kanyang kamay mula noong ilang buwan na ang nakalipas, ngunit hindi siya sigurado kung gaano kalaki ang pagnanais ni Sandro na makuha ang gamot na ito. Ngayon, nang marinig niyang sumang-ayon si Sandro, lumuwag ang puso niya na nasa lalamunan niya. Hindi siya nag-aalala na babalikan ni Sandro ang kanyang salita. Pagkatapos ng lahat, mayroong isang grupo ng mga tao na nakasaksi sa pakikipagkalakalan sa pagitan niya at ni Sandro, kaya hindi siya natatakot na kumilos si Sandro nang walang kahihiyan. Dito. Sa pagtaas ng kanyang kamay, ang ageless root sa kamay ni Roland ay lumipad upang direktang kumislap patungo kay Sandro. Siya ay hindi kahit na bit ay hindi gusto. Dahil hanggang ngayon, hindi niya nauunawaan kung ano ang espesyal sa ageless root. Ito ay isang panggagamot na material lamang na hindi niya nakilala na nakuha niya sa pamamagitan ng swerte matagal na ang nakalipas, at palagi niyang inihagis ito sa isang sulok ng kanyang spatial ring. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.